Basura ka lang sa pamamahay na ito, Lyra. Ang malupit na bulyaw ni Adrian habang isinasabog ang niluto niyang hapunan. Sa gitna ng rangya ng BGC, ang reyna ng alak ay naging alipin ng pag-ibig. Pero hanggang kailan mananatiling tikom ang bibig ng isang Lorena fan? Ngayong gabi, ang telo ng pagtitiis ay babagsak at isang masakit na katotohanan ang yayanig sa kanilang lahat. Sino nga ba ang tunay na may-ari ng corona? You're just a glorified servant, Lyra. Huwag mong isiping dahil asawa kita may karapatan ka nang diktahan ako sa kung anong gusto kong gawin. Malamig at matalim ang boses ni Adrian na bumasag sa katahimikan ng malawak na dining room. Kasunod nito ang marahas na paglapag ng mga dokumento sa ibabaw ng lamesa, dahilan upang tumalsik ang ilang patak ng mainit na sabaw ng sinigang sa kamay ni Lyra. Ngunit hindi ang hapdi ng paso ang nagparamdam sa kanya ng kirot, kundi ang bawat salitang binitawan ng lalaking pinangakuan niya ng habambuhay 3 taon na ang nakalilipas. Nakatayo si Lyra habang suot pa rin ang kanyang kupas na apron ang mga kamay ay amoy bawang at luya mula sa 4 na oras na pagluluto ng paboritong putahe ni Adrian para sa kanilang anniversary. Kanina lamang ay tinitingnan niya ang kanilang wedding photo na nakasabit sa dingding, iniisip kung gaano sila kasaya noon. Pero ngayon ang tanging nakikita niya ay ang lalaking tila hindi na niya kilala, ang lalaking naging dahilan ng kanyang unti-unting paglaho. Dahan-dahang binitiwan ni Lyra ang sandok at ang tunog ng pagtama nito sa porselana ay tila isang hudyat ng kanyang pagguho. Anniversary natin ngayon, Adrian. Nagluto ako dahil sabi mo. Sabi ko, I don't care about your cooking, Lyra. Ang kailangan ko ay asawang kayang humarap sa mga board members ko, hindi yung amoy kusina at mukhang laging pagod. Putol ni Adrian habang inaayos ang kanyang mamahaling kurbata nang hindi man lamang siya tinitingnan. You're a disgrace to the Villarreal name. Look at you. Mula ulo hanggang paa wala kang pinag-iba sa mga tauhan natin sa probinsya. Bago pa man makasagot si Lyra, narinig niya ang marahas na tunog ng mga yabag ng takong mula sa pasilyo. Pumasok si Doña Celeste, ang kanyang biyenan, na may dalang mapanghusgang tingin na tila ba dumi si Lyra sa kanyang mamahaling sahig. Tama ang anak ko, Lyra. Isang basahan na ipinilit isuot bilang gown. Basahan pa rin ang kinalalabasan, sabi ni Doña Celeste, habang pinapagpaga ng sariling balikat. Lumapit siya sa lamesa at diring-diri na tiningnan ang pagkaing inihanda ni Lyra. And this ito, ang ipakakain mo sa anak ko, napakababaw ng panlasa mo kasing babaw ng pinagmulan mo. You should be thankful we even let you stay here for 3 years. Utang na loob mo sa amin ang bawat butil ng kanin na kinakain mo. Ramdam ni Lyra ang pagsikip ng kanyang dibdib. Ang bawat salita ay tila mga karayom na itinutusok sa kanyang puso, dahan-dahan at paulit-ulit. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang sabihin na ang perang ginamit ni Adrian para palaguin ang kumpanya ay galing sa sarili niyang pawis mula sa mga disenyong lihim niyang ibinebenta. Pero nananatiling nakatikom ang kanyang bibig. Ang tanging nararamdaman niya ay ang panginginig ng kanyang mga tuhod at ang unti-unting paglamig ng kanyang mga daliri. Tumingin siya sa kanyang singsing, ang gintong simbolo ng kanilang sumpaan, na tila ba naging isang tanikala na lamang ngayon. Nanlalabo ang kanyang paningin, pero pinilit niyang huwag maglabas ng luha. Sa harap ng mga taong walang ibang ginawa, kundi maliitin siya. Bakit, Adrian? Halos pabulong na tanong ni Lyra. Binigay ko ang lahat. Iniwan ko ang pangarap ko para maging asawa mo, para pagsilbihan kayo. Tumawa ng mapait si Adrian, isang tawang walang bahid ng awa. That's your choice, Lyra. Huwag mong isumbat sa akin ang pagiging martir mo. Now, pirmahan mo na ang divorce papers na yan. I want you out of this house before the weekend. May mas karapat dapat na papalit sa pwesto mo. Sa sandaling iyon, tila huminto ang mundo para kay Lyra. Ang bawat sakripisyo, ang bawat gabing puyat sa pag-aalaga sa kanila, at ang bawat panlalait na tinanggap niya ay nauwi lamang sa isang pirasong papel. Ang kanyang pagkatao ay binuo niya sa paligid ng pag-ibig niya kay Adrian. At ngayon ang pundasyong iyon ay winasak ng walang pasintabi. Hanggang kailan mo ba kayang tiisin ang hapdi ng isang pag-ibig na ikaw na lang ang nakadarama? Ang tanong na paulit-ulit na umalingaw-ngaw sa kanyang isipan habang nakatitig sa malamig na mga mata ng kanyang asawa. Bago pa man siya makakilos, biglang bumukas ang pintuan ng mansyon at isang pamilyar na pabango ang humalo sa amoy ng kanyang nilutong pagkain. Isang babaeng nakasuot ng pulang bestida ang pumasok ng may kasamang ngiti na puno ng panunuya.
Adrian darling, are you done with the trash? Tanong ni Kiara, habang diretsong lumapit kay Adrian at humalik sa pisngi nito sa harap mismo ni Lyra. Nanigas ang buong katawan ni Lyra. Ang sakit na naramdaman niya kanina ay napalitan ng isang matinding panginginig. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa katotohanang mas malalim pa sa iniisip niya ang pengtataksil na ito. Lyra, meet Kiara. Siya ang magiging bagong reyna ng pamamahay na ito, sabi ni Doña Celeste nang may halong kagalakan. At ikaw gaya ng sabi ko panahon na para bumalik ka sa kung saan ka nanggaling, sa putikan. Tiningnan ni Kiara si Lyra mula ulo hanggang paa. Pagkatapos ay binitawan ng isang pahayag na tuluyang nagpaguho sa natitirang lakas ni Lyra. Oh Adrian, is she the maid you were talking about? Bakit ang dungis naman niya? Tumalikod sila at iniwan si Lyra na mag-isa sa gitna ng kusina kasama ang mga dokumento ng divorce na dahan-dahang nababasa ng tumatagas na sabaw mula sa mangkok. Nakatayo siya roon mag-isa at wasak habang ang tunog ng kanilang tawanan ay dahan-dahang lumalayo sa kanyang pandinig. Ano ang gagawin ni Lyra ngayon na wala na siyang matataguan sa likod ng kanyang pagiging martir? Makakaya ba niyang talikuran ang lahat o hahayaan na lamang niyang tuluyang tapakan ang kanyang dangal ng mga taong minahal niya nang higit pa sa kanyang sarili? Pakikuha naman ng tsinelas ko, Lyra, yung kulay puti na galing sa Paris. Ang boses ni Kiara ay malambing, ngunit puno ng kamandag habang nakasandal siya sa mamahaling sofa sa sala ng mga Villarreal. Nakakrus ang kanyang mga binti, suot ang pulang bestida na tila ba siya na ang may-ari ng buong mansyon. Sa tabi niya nakaupo si Adrian na nakangiti habang si Doña Celeste naman ay masuyong hinahawakan ang kamay ng bagong bisita. Dahan-dahang lumapit si Lyra dala ang tsinelas. Yumuko siya upang ilapag ito sa tapat ng mga paa ni Kiara. Ngunit bago pa man niya mabitawan ang tsinelas, marahas na itinulak ni Kiara ang kanyang paa dahilan upang matanggal ang hawak ni Lyra at tumama ang kanyang mga daliri sa matigas na gilid ng lamesa. Ay sorry, hindi ko sinasadya. Masyado kasing malapit ang mukha mo sa sapatos ko, baka madumihan ka pa. Natatawang pakiusap ni Kiara. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa dahil sa nakitang pagkapahiya sa mukha ng asawa ni Adrian. Hayaan mo siya, Kiara ko, sabi ni Doña Celeste nang may malawak na ngiti. Bagay lang sa kanya ang ganyang trabaho. At least ngayon may pakinabang na siya sa bahay na ito bago siya tuluyang lumayas. Adrian, tingnan mo nga si Kiara. Napakaganda at napakasopistisada. Ito ang karapat-dapat na maging mukha ng Villarreal Holdings sa darating na gala sa BGC. You're absolutely right, Mom, sagot ni Adrian habang hinahaplos ang buhok ni Kiara. Kiara has the connections. Hindi katulad ng iba dyan na pabigat lang. Hindi kumibo si Lyra. Tumayo siya ng tuwid, pinipilit na huwag ipakita ang panginginig ng kanyang mga kamay. Ang bawat salita ng kanyang biyenan at asawa ay tila isang marahas na hampas sa kanyang pagkatao, ngunit may kung anong lamig na nagsisimulang mamuo sa kanyang kalooban. Isang uri ng lamig na hindi pa niya nararamdaman kailanman, ang lamig ng isang taong wala nang natitirang takot dahil nakuha na sa kanya ang lahat. Lyra, maganda ka ng hapunan. Utos ni Doña Celeste na may kasamang kumpas ng kamay na tila nagtataboy ng langaw. Gusto ni Kiara ng steak at ang pinakamahal na alak na binili ni Adrian sa auction nakaraang buwan. Make sure na maayos ang pagkakaluto, kundi ay hindi mo matatanggap ang huling buwan ng allowance mo. Pumasok si Lyra sa kusina ng walang imik. Sinimulan niyang ihanda ang karne. Sa bawat hiwa, sa bawat pagbuhos ng asin at paminta, naaalala niya ang kanyang ama. Naalala niya ang mga hapon sa kanilang maliit na ubasan sa Batangas, kung saan tinuruan siya ng kanyang ama na kilalanin ang bawat aroma at lasa ng kalikasan. Ang kasanayang yon ang nagluklok sa kanya bilang sila Reyna Ikalima sa mundo ng mga elitista, isang sekretong itinago niya sa takot na baka gamitin lamang ito ng pamilya ni Adrian para sa kanilang pansariling interes. Nang ihatid niya ang pagkain sa hapagkainan, nakita niyang binubuksan ni Adrian ang isang bote ng alak na may prestihiyosong label. Ipinagmamalaki niya ito kay Kiara na tila ba siya ay isang eksperto. This is a premium Cabernet, Kiara. Napakahirap makuha nito sa merkado. It cost me 500,000 pesos. Mayabang na pahayag ni Adrian habang isinasalin ang madilim na pulang likido sa baso. Mula sa kanyang hinalalayan sa gilid ng lamesa, naamoy ni Lyra ang singaw ng alak
nang buksan ang takip nito. Isang banayad na amoy ng amag at sirang kahoy ang pumasok sa kanyang ilong. Hindi man lamang kailangang tikman ni Lyra upang malaman ang katotohanan. Ang alak na ipinagmamalaki ng kanyang asawa ay isang peking produkto, isang murang alak na binihisan lamang ng mamahaling tatak. Gusto niyang magsalita, gusto niyang sabihin na naloko si Adrian ng kanyang mga kasosyo, ngunit pinili niyang manatiling tahimik. Hayaan silang malunod sa sarili nilang kahangalan. Sa gitna ng kanilang masayang kwentuhan, naramdaman ni Lyra ang pag-vibrate ng kanyang lumang cellphone sa bulsa ng kanyang apron. Lihim niya itong kinuha at tiningnan ang screen sa ilalim ng lamesa. Isang mensahe mula kay Dante Alcantara, ang bumadya, handa na ang ubasan sa Batangas, Reyna. Hinihintay na lamang ng mga magsasaka ang iyong huling pirma para sa bagong distribution. Ang buong industriya ay naghihintay sa iyong pagbabalik. Naramdaman ni Lyra ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso. Bukas palad ang tawag sa kanya ni Dante, ang tanging tao na nakakaalam ng kanyang tunay na pagkakakilanlan at ang nag-iisang nagpahalaga sa kanyang talento noong mga panahong lugmok siya sa kahirapan. Ang mensaheng iyon ay tila isang lubid na inihagis sa kanya habang siya ay nalulunod sa putikan ng pamilya Villarreal. Lyra, bingi ka ba? Ang matinis na sigaw ni Doña Celeste ang pumutol sa kanyang pag-iisip. Nagulat si Lyra at mabilis na itinago ang telepono, ngunit sa kanyang pagmamadali ay nasagi ng kanyang siko ang mainit na tasang tsaa na nakalagay sa gilid ng lamesa. Ang mainit na likido ay tuluyang dumanak at pumatak sa kandungan ng mamahaling puting bestida na suot ni Kiara. My dress, my white Chanel dress, tili ni Kiara habang tumatalon mula sa kanyang upuan. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit habang sinusubukang punasan ang mantsa. Adrian, tingnan mo ang ginawa ng katulong mo. Sinadya niya ito, selos na selos siya sa akin. Dahil alam niyang papalitan ko na siya sa puso mo. Lyra, ano bang problema mo? Galit na sigaw ni Adrian. Sabay tayong marahas, muntik nang maitumba ang kanyang upuan. Bago pa man makahingi ng paumanhin si Lyra, isang mabilis at malakas na sampal ang dumapo sa kanyang pisngi. Ang lakas ng impact ay naging sanhi ng kanyang pagkatumba sa sahig. Ang kanyang kaliwang pisngi ay agad na namula at gumanit sa sakit. Si Doña Celeste ang sumampal sa kanya. Ang mukha ng matandang babae ay puno ng puot at pagkamuhi. Walang modo palamunin na ngasalot pa sa pamamahay na ito. Lumayas ka sa harap namin, hindi ko na matatagalan ang mukha mo kahit isang segundo pa. Nakahiga si Lyra sa malamig na sahig ng dining room. Ang kanyang buhok ay nakakalat sa kanyang mukha habang ang kanyang pisngi ay patuloy na kumikirot. Tumingin siya kay Adrian, umaasang makakakita ng kahit kaunting habag o pag-aalala sa mga mata ng lalaking pinangakuan siyang protektahan habang buhay. Ngunit ang nakita lamang niya ay ang malamig na pagbaliwala at ang pag-aalaga nito kay Kiara. Dahan-dahang tumayo si Lyra. Hindi siya umiyak. Pinunasan niya ang kaunting dugo sa gilid ng kanyang labi gamit ang dulo ng kanyang apron. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Doña Celeste at Adrian, isang tingin na wala ng bahid ng takot o pagsunod, kundi isang malamig na pangako ng paparating na bagyo. Aalis ako. Sabi ni Lyra, ang kanyang boses ay kalmado, ngunit may kakaibang bigat na nagpatahimik sa buong silid sa loob ng ilang segundo. Pero tandaan ninyo ang araw na ito, dahil ang lahat ng kinuha ninyo sa akin ibabalik ko, nang may kasamang interes. Bit-bit ang kanyang maliit na bag, na naglalaman ng kanyang mga personal na gamit, at ang lihim na tala-arawan ng kanyang ama. Lumabas si Lyra sa malawak na pinto ng mansyon ng mga Villarreal nang hindi lumingon. Sa labas ang ulan ay patuloy na bumubuhos, tila nakikiramay sa kanyang paglisan. Ngunit sa bawat hakbang niya palayo, ang bawat patak ng ulan ay tila naghuhugas sa kanyang nakaraang kahinaan. Ang Lyra na naging alipin ng pag-ibig ay patay na. At sa kanyang paglisan, isang bagong reyna ang nakahandang sumakop sa mundong umapi sa kanya. Saan tutungo si Lyra sa gitna ng bagyo? At ano ang naghihintay sa kanya sa pagbabalik niya sa mundong matagal niyang tinalikuran? Ang lamig ng hangin sa labas ay sumasaksak sa basang balat ni Lyra habang naglalakad siya sa gilid ng madilim na kalsada ng Forbes Park. Walang kahit isang sasakyang humihinto para sa kanya, at ang kanyang lumang bag ay unti-unti nang bumibigat
dahil sa tubig ulan. Ngunit sa bawat hakbang hindi ang ginawang kanyang iniisip, kundi ang alaala ng kanyang ama si Mang Tomas at ang ubasan na pinagmulan ng lahat ng kanyang kaalaman. Tila bumalik ang kanyang gunita 10 taon na ang nakalilipas sa malawak na lupain ng ubasan sa Batangas. Naalala niya ang boses ng kanyang ama, puno ng pagmamalaki, habang ipinapakita ang mga hinog na ubas. Lira, ang alak ay hindi lamang inumin. Ito ay may buhay. Ang bawat patak nito ay naglalaman ng kwento ng lupang nagpalaki rito at ng mga kamay na nag-alaga rito. Huwag mong hahayaang nakawin ng sino man ang iyong sining. Ngunit ninakaw ito. Ninakaw ng pamilya Villarreal ang sining na iyon sa pamamagitan ng mga mapanlinlang na kontrata noong mamatay ang kanyang ama. Si Doña Celeste, na noon ay nagkunwaring nagmamalasakit sa kanilang pamilya, ay dahan-dahang kinamkam ang ubasan ng mga evangelista. At si Adrian, na nagkunwaring nagmamahal sa kanya, ay ginamit ang kanyang mga huling pangarap upang makapagtatag ng sarili nitong kumpanya. Ang perang ginamit nito sa pagsisimula ay galing sa pagbebenta ng huling set ng alahas na ipinamana ng kanyang ina na kinuha ni Adrian sa ilalim ng pangakong para sa hinaharap nating dalawa. Ang tangay ko noon ay pag-ibig, pero ang isinalubong sa akin ay panloloko. Pabulong na sabi ni Lyra sa kanyang sarili. Ang kanyang boses ay nanginginig, ngunit puno ng puot habang nilalakad ang madilim na kalsada. Nabalik lamang ang diwa ni Maribel nang marinig niya ang tunog ng pagpreno ng isang mamahaling sasakyan sa basang kalsada sa kanyang tabi. Bumaba ang bintana ng sasakyan at doon ay sumilip ang nag-aalalang mukha ni Dante Alcantara. Reyna, Diyos ko, ano ang nangyari sa iyo? Mabilis na tanong ni Dante habang binubuksan ang pinto ng sasakyan at lumalabas dala ang isang payong. Sumakay ka na bago ka pa magkasakit. Hindi nararapat sa isang katulad mo ang maglakad sa ganitong panahon. Nang makapasok si Lyra sa loob ng mainit na sasakyan, iniabot sa kanya ni Dante ang isang tuyong tuwalya. Tumingin si Lyra sa labas ng bintana, pinagmamasdan ang mga mararangyang mansyon na unti-unting lumalayo. Sa loob ng 3 taon, ikinulong niya ang kanyang sarili sa gintong hawla ng mga Villarreal na niwalang sapat na ang kanyang pagpapakasakit para mabawi ang pagmamahal ni Adrian. Ngunit ngayon malinaw na sa kanya ang lahat. Kinabukasan, sa isang tahimik at eksklusibong opisina sa Makati, na pagmamay-ari ni Dante, nakaupo si Lyra habang nakaharap sa isang tasa ng mainit na kape. Tuyo na ang kanyang damit at maayos na ang kanyang buhok, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling malamig at seryoso. Hawak niya ang isang lumang kwaderno na may nakasulat na mga formula ng paggawa ng alak, ang tanging naiwan sa kanya ng kanyang ama. Biglang tumunog ang kanyang telepono sa ibabaw ng lamesa. Ang pangalan ni Adrian ang lumabas sa screen. Huminga ng malalim si Lyra bago sinagot ang tawag. Inilagay niya ito sa speakerphone. Lyra, buti naman at sumagot ka, bulyaw agad ni Adrian mula sa kabilang linya. Nang walang kahit anong tanong kung kumusta ang kalagayan ng kanyang asawa, matapos palayasin sa gitna ng bagyo. Nasaan ka ba? Huwag mo akong artehan ngayon. Dahil marami akong ginagawa sa kumpanya. I need you to do something. Ano yun, Adrian? Walang emosyong tanong ni Lyra, pinipilit na huwag ipakita ang galit na kumukulo sa kanyang dibdib. Ipinadala ko sa lumang email mo ang isang kasunduan para sa huling lote sa Batangas. Yung maliit na lupain kung saan nakatayo ang lumang bahay ng tatay mo. Kailangan mong pirmahan ang transfer of ownership sa akin ngayon din. Gagamitin ko yan bilang collateral para sa bagong loan ng kumpanya, utos ni Adrian, na tila ba may karapatan pa rin siya sa buhay ni Lyra. Bakit ko naman gagawin yan? Iyan na lang ang natitirang alaala ng tatay ko sa akin. Sagot ni Lyra, pinapakinggan ang bawat salita ng kanyang asawa upang matukoy ang tunay nitong sitwasyon. Don't be dramatic, Lyra, ang lupang. Yan ay walang kwenta, puro damo lang ang tumutubo dyan. Pero kung ibibigay mo sa akin, baka pag-isipan ko pang bigyan ka ng maayos na sustento pagkatapos ng divorce natin. Huwag mo akong subukan, Lyra. Alam mo kung anong kaya kong gawin. Pagbabanta ni Adrian ang kanyang boses ay puno ng kayabangan at pagmamanipula. At ano naman ang gagawin mo kung hindi ko pipirmahan, tanong mata? Tanong ni Lyra, dahan-dahang inilalapit ang kanyang mukha sa telepono. Narinig ni Lyra ang marahas na pagbuntong hininga ni Adrian, kasunod ang kanyang pamilyar na pananakot. Huwag mong kalilimutan na ang kapatid mong si Toby
ay nag-aaral sa Maynila sa pamamagitan ng scholarship na pinondohan ng kumpanya ko. Isang tawag ko lang sa dean matatanggalan siya ng suporta at masisira ang kinabukasan niya. Pipirmahan mo ang papel na yan o gusto mong makita ang kapatid mong pakalat-kalat sa kalye? Napakuyom ang kamay ni Lyra sa ilalim ng lamesa, ang kanyang mga kuko ay bumaon sa kanyang palad hanggang sa makaramdam siya ng sakit. Ito ang laro ni Adrian, ang gamitin ng mga taong mahalaga sa kanya para makuha ang gusto nito. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na si Lyra ang takot na asawa na handang sumunod sa bawat utos. Tumingin si Lyra kay Dante na tahimik na nakikinig sa gilid. Tumango si Dante tila nagbibigay ng hudyat na handa na ang kanilang plano. Sige, Adrian, pabulong na sagot ni Lyra, pinilit na magtunog umiiyak at takot, upang hindi mapansin ng asawa ang kanyang pagbabago. Pipirmahan ko ang papel, pero mangako ka huwag mong sasalingin si Toby. Good, alam mo naman pala ang limitasyon mo, Lyra. Ipadala mo ang pinirmahang kopya bago mag-alas 3 ng hapon. At huwag mo na akong tatawagan muli kung hindi tungkol dito, sabi ni Adrian, bago marahas na ibaba ang telepono. Nang mamatay ang tawag, dahan-dahang ibinaba ni Lyra ang kanyang telepono. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi habang nakatitig sa screen. Napakayabang mo pa rin, Adrian. Hindi mo alam na ang lupang hinihingi mo ang siyang magiging mitsa ng iyong pagbagsak, pabulong na sabi ni Lyra sa kanyang sarili. Tumingin siya kay Dante at sinabi, Dante, tawagan mo ang bangko. Sabihin mo sa kanila na aprubahan ang loan na hinihingi ni Adrian gamit ang lupang iyon bilang collateral. Ngunit siguraduhin mong ang kumpanyang bibili ng utang na yon kapag hindi siya nakabayad ay ang kumpanya natin. Masusunod, Reyna, sagot ni Dante na may kasamang magalang na yukod. Ngunit ano ang plano mo para sa paparating na anunsyo ng bagong produkto ng Villarreal Holdings? Tumingin si Lyra sa lumang formula ng kanyang ama. Ang mga daliri niya ay humaplos sa pangalang La Reina Viu na nakasulat sa unang pahina. Hayaan natin silang magdiwang sa ngayon. Hayaan natin silang isipin na nakuha na nila ang lahat. Dahil mas mataas ang kanilang lipad, mas masakit ang kanilang pagbagsak. Ano ang nakasulat sa formula na ibinigay ni Lyra kay Adrian at paano ito magiging simula ng katapusan ng imperyo ng pamilya Villarreal? Malamig at puno ng misteryo, ang bawat sulok ng pribadong bodega ng mga Alcantara sa Tagaytay. Dito malayo sa ingay ng Maynila, ay nakahilera ang mga bariles ng alak, nagawa sa pinakamahusay na kahoy ng oak. Ang amoy ng fermentation at ang tamis ng hinog na ubas ay humahalo sa hangin, lumilikha ng isang atmosfera na tila babuhay ang bawat sulok ng silid. Inihanda ni Dante ang isang baso ng alak at dahan-dahang iniabot ito kay Lyra. Ito ang huling batch na ginawa mo bago ka nagpakasal kay Adrian, Reyna. 3 taon itong natulog sa kadiliman, nag-aantay sa tamang panahon para gisingin. Kinuha ni Lyra ang baso, inikot ito nang dahan-dahan upang tingnan ang kulay ng likido sa ilalim ng banayad na ilaw. Ang alak ay may malalim na kulay pula kasing kulay ng dugo ng isang pusong nasugatan, ngunit patuloy na tumitibok. Inilapit niya ito sa kanyang ilong upang amuyin ang bango bago kumuha ng isang maliit na sipsip. Napakayaman ng lasa, pabulong na komento ni Lyra habang ninanamnam ang banayad na tamis na may kasamang pait sa dulo. Mas naging matapang ito sa paglipas ng panahon. Tulad ko, ang buong industriya ay sabik na sa pagbabalik ng La Reina Veras, sabi ni Dante habang nakatayo sa kanyang tabi ng may paggalang. Ang mga mamumuhunan mula sa Europa at Amerika ay nagtatanong na kung kailan ilalabas ang susunod mong obra maestra. Ngunit bago ang lahat, kailangan nating linisin ang mga anay na sumisira sa iyong pangalan. Samantala, sa mansyon ng mga Villarreal, abala si Kiara sa paghalungkat sa dating silid ni Lyra na matatagpuan sa likod ng kusina. Ang silid ay maliit, madilim at may amoy ng lumang kahoy, isang malaking kontras sa marangyang silid na ibinahagi ni Adrian sa kanya ngayon. Sinisira ni Kiara ang mga lumang kahon, itinapon ang mga lumang damit at gamit ni Lyra sa sahig na tila ba mga basura ang mga ito. Sabi ko na nga ba may itinatago ang babaeng yan dito, bulong ni Kiara sa kanyang sarili habang tinatapik ang dingding ng cabinet. Nang matanggal niya ang isang maluwag na piraso ng kahoy sa ilalim ng cabinet, nakita niya ang isang lumang kwaderno na may katad na pabalat. Nang buksan niya ito, nanlaki ang kanyang mga mata sa gulat at tuwa. Naglalaman ito ng mga detalyadong formula para sa paggawa ng isang espesyal na alak na tinatawag na The Velvet Empress.
May mga tala tungkol sa tamang temperatura, ang eksaktong sukat ng mga ubas, at ang paraan ng pagpapahinog nito. Adrian, Doña Celeste, tingnan ninyo ang nahanap ko. Patakbong lumabas si Kiara patungo sa sala. Hawak ang kwaderno na tila ba nakatuklas ng isang malaking kayamanan. Mabilis na lumapit si Adrian, kinuha ang kwaderno at binasa ang mga pahina. Ito ba ang formula na sinasabi ng mga tauhan ko na ginawa ni Lyra noong bago kami magpakasal? Ang sabi nila ito ang pinakamahusay na formula na kayang magsalba sa bagsak nating kumpanya. Eksakto, darling. Nakangiting sagot ni Kiara habang yumayakap sa braso ni Adrian. Ngayong hawak na natin ito, maaari nating ipatent ito sa ilalim ng pangalan ko. Ipepresenta natin ito sa darating na gala sa BGC bilang sarili kong likha. Ang lahat ng sikat na tao sa Maynila ay hahanga sa akin at ang kumpanya mo ay maliligtas sa pagkabangkarote. Napakatalino mo talaga, Kiara, sabi ni Doña Celeste habang hinahaplos ang pisngi ng dalaga. Iyan ang tunay na konseptong nararapat sa isang Villarreal. Hindi katulad ng babaeng yan na walang ibang alam kundi ang maglinis ng sahig. Hindi alam ng pamilya Villarreal na sa sandaling iyon nakatanggap ng tawag si Lyra mula sa kanyang pinagkakatiwalaang contact sa Intellectual Property Office ng Pilipinas. Ma'am Lyra, may nagsumite po ng aplikasyon para sa patent ng The Velvet Empress. Sa ilalim ng pangalang Kiara Montemayor, ulat ng boses sa kabilang linya. Isang malamig at misteryosong ngiti ang sumilay sa mga labi ni Lyra habang hawak ang kanyang baso ng alak. Hayaan mo silang irehistro yan, Benjamin. Huwag mong harangan. Ngunit ma'am, formula ninyo po iyon. Iyon ang huling obra ng inyong ama, pag-aalala ng kanyang kontak. Ang nakita ni Kiara ay ang unang burador lamang, Benjamin. Paliwanag ni Lyra, ang kanyang boses ay kalmado ngunit may kasamang talim. May isang mahalagang hakbang na hindi ko isinulat sa kwadernong iyon. Kung gagawin nila ang alak nang wala ang huling proseso ng fermentation sa tamang acidity, ang alak ay magiging maasim na parang suka pagkatapos ng 30 araw. Hayaan nating gamitin ni Adrian ang kanyang bagong loan para sa mass production ng alak na iyon. Hayaan natin silang mamuhunan ng milyon-milyong piso sa isang produktong nakatakdang masira. Bumaling si Lyra kay Dante na nakangiti rin habang nakikinig sa usapan. Dante, ihanda mo ang mga imbitasyon para sa gala sa BGC. Siguraduhin mong ang lahat ng malalaking mamamahayag at kritiko ng alak ay nandoon upang masaksihan ang ilalabas na obra maestra ng aking asawa. Masusunod aking Reyna, sagot ni Dante. Napakapit si Lyra sa hawakan ng kanyang baso, habang ang larawan ng kanyang ama ay tila ba nakangiti sa kanya mula sa kanyang gunita. Ang bitag ay naitakda na, at ang mga mapang-api ay masayang naglalakad patungo sa kanilang sariling kapahamakan nang walang kamalay-malay. Magagawa nga ba ni Kiara na mapansin ang kakulangan sa formula bago ang gabi ng paglulunsad o tuluyan silang mahuhulog sa bitag na inihanda ng nag-iisang Lorena Partahar? Malamig ang simoy ng hangin sa kabundukan ng Batangas habang tinatahak ng sasakyan ni Dante ang daan patungo sa lumang ubasan ng mga ebanghelista. Ang langit ay nababalot ng makapal at kulay abong ulap, tila nakikiramay sa bigat na dinadala ni Lyra sa kanyang dibdib. Sa loob ng 3 taon ito ang unang pagkakataon na babalik siya sa lugar kung saan siya lumaki, ang lugar na iniwan niya para sa isang buhay na binuo sa kasinungalingan. Nang huminto ang sasakyan, dahan-dahang bumaba si Lyra. Sinalubong siya ng amoy ng basang lupa at ng mga natuyong dahon ng ubas. Ang malawak na ubasan na dati ay puno ng buhay luntian at sagana sa mga bunga ay mistulang isang sementeryo na ngayon ng mga pangarap. Ang mga balag ay sira-sira na at ang mga baging ay tuyo at nakapulupot sa mga kalawanging kawat tulad ng mga tuyong tadyang ng isang namatay na hayop. Naglakad si Lyra sa pagitan ng mga hanay ng mga natuyong halaman. Ang bawat hakbang niya ay tila pagbabalik ng mga alaala ng kanyang ama. Dito sa mismong lupang ito pumanaw si Mang Tomas habang hawak ang kanyang kamay, pilit na nagiiwan ng babala na hindi niya pinakinggan dahil sa kanyang bulag na pag-ibig kay Adrian. Patawad, Itay, pabulong na panalangin ni Lyra habang lumuluhod sa harap ng puntod ng kanyang ama na matatagpuan sa dulo ng ubasan sa ilalim ng isang matandang puno ng nara. Patawad dahil naging mahina ako. Naniwala ako sa mga pangako ng mga taong walang ibang hangad kundi ang sirain tayo. Ang mga luha na matagal niyang kinimkim sa loob ng mansyon ng mga Villarreal
ay tuluyang umagos sa kanyang mga pisngi. Hindi ito luha ng kahinaan, kundi luha ng paglilinis. Hinayaan niyang pumatak ang bawat butil ng kanyang pighati sa tuyong lupa ng kanyang tahanan. Dahan-dahang hinubad ni Lyra ang kanyang gintong singsing sa kasal, ang huling kadena na nag-uugnay sa kanya kay Adrian. Gamit ang kanyang sariling mga daliri, naghukay siya ng maliit na butas sa tabi ng puntod ng kanyang ama at doon inilibing ang singsing. Ipinangako niya sa kanyang sarili na kasabay ng paglilibing sa pirasong iyon ng metal, ay ang paglilibing din sa huling bakas ng kanyang pagiging martir. Nang hawakan niya ang lupa, upang takpan ang butas na ramdaman ng kanyang mga daliri, ang isang kakaibang lambot. Sa ilalim ng mga natuyong dahon, may isang maliit na lunti ang usbong, ang sumusibol, mula sa tila patay na ugat ng ubas. Isang usbong ng bagong buhay sa gitna ng pagkawasak. Hindi pa patay ang ubasan, Reyna. Isang pamilyar at paos na boses ang nagsalita mula sa kanyang likuran. Nang lumingon si Lyra, nakita niya si Marcelo, ang pinakamatandang magsasaka, na nanatiling tapat sa kanyang ama hanggang sa huling sandali. Ang mukha nito ay puno ng mga kulubot ng panahon, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tuwa nang makita ang anak ng kanyang dating amo. Lumapit si Lyra at kinuha ang kamay ng matanda upang magmano, isang tradisyonal na tanda ng paggalang na matagal nang hindi niya nagagawa. Marcelo, akala ko po ay wala na ang ubasang ito, sabi ni Lyra, habang pinapahid ang kanyang mga luha. Natutulog lamang ang lupa, Lyra. Naghihintay ito sa pagbabalik ng tunay nitong tagapag-alaga, sagot ng matanda, habang nakatingin sa puntod ni Mang Tomas. Pagkatapos ay lumingon siya sa paligid, upang siguraduhing walang ibang nakikinig bago muling nagsalita sa mas mababang boses. May kailangan kang malaman tungkol sa pagpanaw ng iyong ama at sa pamilya Villarreal. Kumunot ang noo ni Lyra. Ano po yon, Marcelo? Huling gabi bago mamatay ang ama ni Adrian. Si Senyor Eduardo, narinig ko silang nag-aaway nang matindi ni Celeste dito sa lumang opisina. Bulong ng matanda ang kanyang boses ay nanginginig sa takot, kahit lumipas na ang maraming taon. May binanggit si Eduardo tungkol sa isang lihim na kasunduan. Sinabi niyang ang ubasan na ito ay hindi kailanman naging pag-aari ng mga Villarreal. May isang liham na iniwan si Eduardo na nagpapatunay na ang buong lupain, pati na ang kumpanya, ay may malaking bahagi na pag-aari ng iyong ama. Ngunit pagkatapos mamatay ni Eduardo, ang liham na iyon ay nawala na parang bula. Napatitig si Lyra kay Marcelo. Ang katotohanang ito ay tuluyang nagpabago sa kanyang pagtingin sa kanyang buong kasal. Hindi lamang siya biktima ng isang malamig na asawa at malupit na biyanan, siya ay biktima ng isang malaking pagnanakaw na binalak ng pamilya Villarreal mula pa sa simula. Nasaan ang liham na iyon ngayon, Marcelo? Tanong ni Dante na lumapit na rin pala at nakikinig sa usapan. Hindi ko alam, Senyor Dante, pero naniniwala akong nasa kamay pa rin ito ni Celeste. Pinoprotektahan niya iyon dahil alam niyang kapag lumabas ang katotohanan, mawawalan sila ng karapatan sa bawat sentimo na mayroon sila ngayon, sagot ng matanda. Tumingin si Lyra sa maliit na luntiang usbong ng ubas na kanyang natuklasan. Ang kanyang puso ay hindi na lamang napupuno ng pagnanais na makaligtas, kundi ng isang matinding katarungan. Ang laban na ito ay hindi na lamang para sa kanyang sariling dangal, kundi para sa hustisya ng kanyang ama at ng bawat magsasaka na pinagsamantalahan ng pamilya Villarreal. Salamat, Marcelo, sabi ni Lyra, nang may determinasyon sa kanyang boses. Huwag kayong mag-alala, ang ubasang ito ay muling mamumunga. At sa oras na mangyari iyon, ang mga taong kumuha nito sa amin ay magbabayad para sa bawat patak ng pawis at luhang inubos natin. Bumaling siya kay Dante. Dante, simulan na natin ang pagbuhay sa ubasan. Ngunit gawin natin ito ng tahimik. Gusto kong manatiling walang alam si Adrian hanggang sa gabi ng kanyang paglulunsad. Habang pabalik sila sa sasakyan, naramdaman ni Lyra na ang ulan ay dahan-dahang tumitila. At sa likod ng makapal na ulap, may isang mahinang sinag ng araw ang sumisilip. Isang bagong simula ang naghihintay, ngunit may mas malalim na lihim na kailangang buksan sa loob ng mismong mansyon na kanyang nilisan. Paano kaya makukuha ni Lyra ang liham na naglalaman ng katotohanan mula sa mahigpit na pag-aalaga ni Doña Celeste habang abala ang pamilya Villarreal sa kanilang malaking paghahanda? Nakatayo si Lyra sa harap ng malawak na salamin sa loob ng isang marangyang penthouse sa Bonifacio Global City. Wala na ang kupas na apron
na may mantsa ng grasa at uling. Wala na ang mga lumang tsinelas at ang nakatali ng padaskol na buhok. Sa halip, ang reflection sa salamin ay nagpapakita ng isang babaeng nakasuot ng isang simpleng asul na sutla na damit ang kanyang buhok ay maayos na nakalugay at umaabot sa kanyang balikat at ang kanyang mukha ay may banayad ngunit eleganteng pampaganda. Dahan-dahan niyang hinawakan ang kanyang mga palad. May mga bahagyang kalyo pa rin doon mula sa 3 taon ng paghuhugas ng pinggan at paglalaba para sa mga Villarreal. Ngunit para kay Lyra ang mga kalyong iyon ay hindi na tanda ng kahihiyan, kundi mga marka ng kanyang katatagan. Bagay sa iyo ang asul reyna puna ni Dante. Habang naglalakad papasok sa silid, may hawak na folder na naglalaman ng mga ulat sa pananalapi. Iyan ang kulay ng langit bago sumikat ang araw, ang kulay ng iyong bagong simula. Salamat Dante, sagot ni Lyra ang kanyang boses ay may bago at matatag na ritmo. Kumusta ang takbo ng paghahanda para sa paglulunsad natin? Lahat ayon sa plano. Ang pagbili natin sa mga shares ng mga maliliit na supplier ng Villarreal Holdings ay tapos na. Hawak na natin ang halos 30% ng kanilang supply chain nang hindi nila nalalaman ulat ni Dante ng may ngiti. Ngunit may balita ako mula sa planta ng mga Villarreal sa Laguna. Sinimulan na nila ang mass production ng The Velvet Empress gamit ang formulang nakuha ni Kiara. Samantala sa opisina ng Villarreal Holdings, hindi mapakali si Adrian. Ang kanyang lamesa ay punong-puno ng mga ulat ng reklamo mula sa mga tauhan sa planta. Sir, may problema po sa unang batch ng alak, paliwanag ng kanyang punong winemaker na si Kiko. Masyadong mabilis ang pagtaas ng acidity. Kung hindi po natin ito ititigil para suriin ang fermentation, baka masira ang buong produksyon pagdating ng 30 araw. Walang hihinto. Napakarami na nating nagastos sa mga hilaw na materyales. Galit na bulyaw ni Adrian habang hinahampas ang lamesa. Ang bangko ay nag-aantay ng resulta at ang anunsyo sa BGC ay 2 linggo na lang. Kiara assured me that this formula is perfect. Gawin ninyo ang trabaho ninyo at huwag ninyo akong bigyan ng mga dahilan. Sa kabilang dako ng lungsod sa isang mamahaling spa, abala si Kiara at Doña Celeste sa pagpili ng kanilang mga isusuot na alahas para sa gabi ng paglulunsad. Celeste, gusto ko ang emerald necklace na ito. Bagay na bagay ito sa ipinatahi kong gown. Masayang sabi ni Kiara habang nakaharap sa salamin. Siyempre naman aking dalaga. Anumang bagay ay bagay sa isang tulad mo na magdadala ng yaman sa pamilya natin. Sagot ni Doña Celeste, bagaman may kaunting pag-aalala sa kanyang mga mata. Dahil sa laki ng nagastos nila para sa promosyon ng bagong produkto. Make sure na kabisado mo ang bawat detalye ng formula na ipapakita mo sa mga mamamahayag. Hindi dapat nila mahalata na galing ito sa kwaderno ng babaeng yan. Huwag kayong mag-alala, Celeste. Sunog na ang lumang kwaderno ni Lyra. Wala nang makakapagpatunay na sa kanya iyon, nakangiting sagot ni Kiara habang pinagmamasdan ang kanyang kumikinang na singsing. Hindi nila alam na si Kiko ang punong winemaker na pinagalitan ni Adrian ay matagal nang tapat kay Mang Tomas, ang ama ni Lyra. Matapos ang marahas na pagtrato sa kanya ni Adrian, agad niyang kinuha ang kanyang telepono at tinawagan ang isang lumang numero na alam niyang kay Lyra pa rin. Ma'am Lyra, pabulong na panimula ni Kiko mula sa isang madilim na sulok ng planta. May masamang balita po ako. Nakita ko si Doña Celeste kagabi sa lumang bodega ng kumpanya. May hawak siyang isang lumang kahon ng mga dokumento na pag-aari ng inyong ama. Narinig ko siyang nag-uutos sa mga utility na sunugin ang lahat ng iyon bukas ng umaga para wala nang maiwang ebidensya ng kahit ano. Napatayo si Lyra sa kanyang kinauupuan, ang kanyang mukha ay biglang nabalot ng lamig at pag-aalala. Ang mga dokumentong iyon ay maaaring naglalaman ng liham ni Senyor Eduardo na binanggit ni Mang Celo ang tanging ebidensya na magbabalik ng lahat ng pag-aari ng kanyang ama sa kanyang mga kamay. Kiko, pakiusap, pigilan mo sila kahit ilang oras lang. Pakiusap ni Lyra, ang kanyang boses ay may halong panginginig ngunit puno ng awtoridad. Papunta na ako dyan. Nang mamatay ang tawag, humarap si Lyra kay Dante. Dante, kailangan nating pumunta sa bodega ng planta sa Laguna ngayon din. Sinusubukan nilang burahin ang huling alaala at karapatan ng aking ama. Ihahanda ko ang sasakyan, Reyna. Ngunit mag-ingat tayo, baka ito ay isang patibong na inihanda ni Celeste. Babala ni Dante habang mabilis na kinukuha ang kanyang Amerikana.
Tumingin si Lyra sa labas ng bintana kung saan ang ulan ay muling nagsisimulang pumatak. Ang gabi ay madilim at ang oras ay mabilis na tumatakbo. Kung masunog ang mga dokumentong iyon, mawawalan siya ng pagkakataon na mabigyan ng katarungan ang kanyang ama. Makakarating ba si Lyra sa tamang oras para isalba ang mga huling ebidensya ng kanyang pamilya? O tuluyan ng masusunog ng pamilya Villarreal ang katotohanan? Sunugin niyo na lahat yan. Siguraduhin ninyong kahit isang pirasong papel ay walang matitira na magpapaalala sa amin sa pamilyang iyan. Ang mga evangelista ay bahagi na lamang ng nakaraan na dapat ibaon sa limot. Ang boses ni Doña Celeste ay kasing lamig ng hanging dala ng paparating na bagyo habang nakatayo siya sa harap ng isang malaking bariles na bakal kung saan nagsisimula ng sumiklab ang apoy. Ang bawat salita niya ay tila isang mariing sampal sa mukha ni Lyra na noon ay kapapasok lamang sa madilim at maingay na planta sa Laguna. Ang amoy ng usok at nasusunog na papel ay sumasakal sa hangin, humahalo sa bango ng fermentation, na dati ay nagbibigay ng payapa sa kanyang kalooban, ngunit ngayon ay nagdadala lamang ng takot. Tumakbo si Lyra patungo sa bodega. Ang kanyang mga sapatos ay humahampas sa sementong sahig, ngunit huli na ang lahat para sa maraming dokumento. Nakita niya ang mga pahina ng lumang journal ng kanyang ama na nilalamon na ng kulay asul at kahel na apoy. Ang mga letra sa papel ay unti-unting nagiging itim na abo bago tuluyang maglaho sa hangin. Napatigil si Lyra, ang kanyang puso ay tila tumigil din sa pagtibok sa gitna ng matinding sakit. Pinanood niya ang mga piraso ng kasaysayan ng kanyang pamilya na maging usok habang ang kanyang katawan ay nanginginig sa galit na hindi niya maipaliwanag. Ito ang kanyang huling koneksyon sa kanyang ama, ang mga huling bakas ng katotohanang ninakaw sa kanila, at ngayon ay pinapanood niya itong muling nakawin sa harap mismo ng kanyang mga mata. Ano ang ginagawa mo rito, Lyra? Isang boses ang narinig niya mula sa dilim. Lumabas si Adrian mula sa likod ng mga bariles. Ang kanyang mukha ay nababalot ng anino at ang kanyang mga mata ay walang kahit anong bakas ng pagsisisi. Lumapit siya kay Lyra hindi upang aluin ito, kundi upang harangan ang daan patungo sa apoy. Adrian, pigilan mo ang nanay mo. Ang mga dokumentong iyan ay pag-aari ng pamilya ko. Ang paos na sigaw ni Lyra, ang kanyang boses ay pumiyok dahil sa usok na pumapasok sa kanyang lalamunan. Obsessive ka na, Lyra. Those are just old papers and trash from your father's time. Malamig na sagot ni Adrian habang hinahawakan ng mahigpit ang braso ni Lyra upang hindi ito makalapit sa bariles. Wala nang halaga ang mga yan. Mas mabuting mawala na ang lahat ng basura dito sa planta para makapag-focus tayo sa mass production ng The Velvet Empress. Don't you understand? This is for our future. Para sa future ninyo ni Kiara. Tanong ni Lyra, ang kanyang mga mata ay naniningkit sa gitna ng mga luhang hindi na niya mapigilan. Gagamitin ninyo ang formula ng tatay ko habang sinusunog ninyo ang kanyang pangalan, napakawalang hiya ninyo. Huwag mong pagsalitaan ng ganyan ang anak ko. Ang singit ni Doña Celeste, habang lumalapit sa kanila ang kanyang mukha, ay nagliliyab sa galit na tila ba siya ang biktima. Lyra, pumasok ka sa pamilyang ito na walang kahit ano. Binigyan ka namin ng tirahan, pagkain at pangalan. Ang utang na loob mo sa amin ay hindi mababayaran ng kahit anong papel na sinusunog namin ngayon. You should be kneeling in gratitude instead of barking like a dog. Naramdaman ni Lyra ang isang matinding pag-atake ng panginginig sa kanyang buong katawan. Ang bawat salita ng kanyang biyenan ay tila isang kutsilyo na humihiwa sa kanyang huling pasensya. Tiningnan niya si Adrian, ang lalaking minahal niya, nang higit sa kanyang sarili, at sa pagkakataong ito, wala na siyang nakitang kahit anong dahilan para manatiling tahimik. Utang na loob. Ang mahinang tanong ni Lyra, ang kanyang boses ay naging kasing talim ng isang espada. Ang bawat sentimo na ginamit mo sa kumpanyang ito, Adrian, ay galing sa pawis ng pamilya ko. Ang bawat bote ng alak na ibinebenta ninyo ay gawa sa karunungang ninakaw ninyo sa akin. Kayong dalawa ang may utang na loob sa akin, at sisiguraduhin kong babayaran ninyo iyon hanggang sa huling sentimo. Biglang bumitaw si Lyra mula sa pagkakahawak ni Adrian at mabilis na dumampot ng isang metal na timba na may lamang tubig na ginagamit sa paglilinis ng mga bariles. Sa isang mabilis na galaw, ibinuhos niya ang tubig sa loob ng nagniningas na bariles. Ang tunog ng pagsingaw ng mainit na bakal at ang biglang paglabas ng makapal na puting usok ay bumalot sa buong silid, dahilan
upang mapaatras si Doña Celeste habang umuubo. Sa gitna ng usok, isinawsaw ni Lyra ang kanyang kamay sa loob ng mainit na bariles, hindi alintana ang sakit ng init sa kanyang balat. May nakita siyang isang makapal na brown envelope sa pinakailalim na bahagi na hindi pa tuluyang nalalamon ng apoy dahil sa pagkakasiksik nito sa pagitan ng mga basang dokumento sa ibaba. "Anong ginagawa mo, tumigil ka, Ying?" Sigaw ni Adrian habang sinusubukang hilahin muli si Lyra. Ngunit bago pa man siya maabutan ni Adrian, isang malakas na tunog ng pagbukas ng pinto ang umalingaw-ngaw sa buong bodega. Pumasok si Dante Alcantara kasama ang 2 security guard na unipormado. Ang kanilang presensya ay agad na nagdala ng katahimikan sa silid. Enough of this madness, ang mariing utos ni Dante, ang kanyang boses ay puno ng awtoridad na hindi matatanggihan. "Adrian, ang plantang ito ay nasa ilalim pa rin ng investigasyon dahil sa mga ulat ng environmental violations. Wala kayong karapatang magsunog ng anumang dokumento dito hanggat hindi natatapos ang pagsusuri." Napatulala si Adrian at Doña Celeste sa pagdating ni Dante. Habang abala ang lahat sa tensyon, dahan-dahang kinuha ni Lyra ang bahagyang basang sobre at itinago ito sa ilalim ng kanyang jacket. Ang kanyang mga daliri ay nakaramdam ng isang matigas na bagay sa loob ng sobre, isang lumang susi at isang dokumentong may tuyong selyo ng dugo at tinta. Tumingin si Lyra kay Doña Celeste na noon ay maputla na at hindi makapagsalita. Alam ni Lyra na ang takot sa mga mata ng kanyang biyenan ay hindi dahil sa pagdating ni Dante, kundi dahil sa sobrang hawak na niya ngayon. "Hanggang kailan ninyo kayang itago ang katotohanan bago ito mismo ang lumamon sa inyo?" Ang huling tanong ni Lyra sa kanyang isipan habang naglalakad palayo sa ilalim ng proteksyon ni Dante. Nang makalabas sila sa bodega, tiningnan ni Lyra ang kanyang palad na may bahagyang paso at itim na uling. Hindi niya ito nararamdaman. Ang tanging nararamdaman niya ay ang bigat ng sobre sa kanyang dibdib, isang sobreng naglalaman ng lihim na maaaring tuluyang magpabagsak sa imperyo ng mga Villarreal. Ano ang nilalaman ng sobreng isinalba ni Lyra mula sa apoy, at bakit gano'n na lamang ang takot ni Doña Celeste nang makita itong makuha ng kanyang manugang? "Buksan mo na, Reyna! Oras na para harapin ang katotohanang matagal nilang ikinubli." Ang boses ni Dante ay banayad ngunit puno ng seryosong tono habang nakaupo sila sa loob ng kanyang tahimik na sasakyan, malayo na sa naglalagablab na bodega ng Laguna. Nanginginig ang mga daliri ni Lyra habang hawak ang bahagyang sunog at basang brown envelope. Ang amoy ng usok ay tila nananatili pa rin sa kanyang mga palad, isang paalaala ng muntik ng pagkawala ng huling pag-asa ng kanyang pamilya. Dahan-dahan niyang inilabas ang mga papel sa loob. Isang dokumentong may tuyong selyo ang bumadya sa kanyang paningin. Ito ay isang liham na isinulat sa sulat kamay ni Senyor Eduardo Villarreal, ang yumaong ama ni Adrian, ilang linggo bago ito pumanaw. "Patawarin mo ako, Tomas." Ang panimula ng liham na tila ba isang tinig mula sa kabilang buhay na humihingi ng tawad. Habang binabasa ni Lyra ang bawat salita, tila ba dinudurog ang kanyang puso sa bawat pangungusap. Isinalaysay ni Eduardo kung paano sila nagkasabwat ni Doña Celeste upang manipulahin ang mga titulo ng lupa noong mabaon sa utang ang ubasan ni Mang Tomas dahil sa isang sadyang pag-atake ng mga peste sa mga halaman. Ngunit ang mas masakit na katotohanan ay ang pag-amin ni Eduardo na ang 40% ng puhunan ng Villarreal Holdings ay kinuha mula sa lihim na trust fund na inilaan ni Mang Tomas para sa kinabukasan ni Lyra. "Magnanakaw." Pabulong na sabi ni Lyra, ang kanyang boses ay puno ng pait habang ang mga luha ay muling pumapatak sa basang papel. "Hindi lang nila ako minaltrato bilang asawa. Ninakawan nila ang tatay ko ng dangal ng lupa at ng kinabukasan na para sana sa akin." Naramdaman ni Lyra ang isang matinding bigat sa kanyang dibdib. Sa loob ng 3 taon, naniwala siya ang may utang na loob sa mga Villarreal dahil kinupkop siya ng mga ito. Ngunit ang totoo, siya ang nagmamay-ari ng malaking bahagi ng lahat ng rangya na tinatamasa nila ngayon. Ang bawat alahas ni Doña Celeste, ang bawat kotseng minamaneho ni Adrian, ay binili gamit ang perang ninakaw sa kanyang pamilya. "May kasama ring susi rito, Dante," sabi ni Lyra, habang kinukuha ang isang lumang susi na gawa sa tanso mula sa ilalim ng sobre. May nakatali ritong maliit na kahoy na may nakaukit na sa ilalim ng ubasan. Isang lihim na taguan sa loob ng ubasan sa Batangas.
Hinuha ni Dante habang tinititigan ang susi. Maaring doon itinago ng iyong ama ang mga orihinal na titulo at ang tunay na formula ng Lorena Finn na hindi nakuha ni Kiara. Habang nagaganap ito sa mansyon ng mga Villarreal, ang tensyon ay kasing igting ng isang kwerdas na malapit ng maputol. Pabalik-balik si Adrian, sa sala ang kanyang mukha ay punong-puno ng pawis kahit pa malamig ang aircon. Celeste, bakit mo hinayaang makuha ni Lyra ang sobrang yon? Bulyaw ni Adrian sa kanyang ina. Sabi mo ay nasunog na ang lahat. Paano kung nalaman niya ang tungkol sa shares ni Eduardo? Tumahimik ka, Adrian. Huwag kang sumigaw sa akin. Sagot ni Doña Celeste. Napilit na itinatago ang panginginig ng kanyang boses habang humahawak sa kanyang dibdib. Hindi ko akalain na magagawa ng babaeng yan na isawsaw ang kamay niya sa apoy. Pero huwag kang mag-alala, wala siyang magagawa. Sino ang maniniwala sa isang katulong na pinalayas natin? Wala siyang pera, wala siyang koneksyon. Pero kasama niya si Dante Alcantara Celeste. Paalala ni Adrian nang may halong takot. Ang pinakamakapangyarihang tao sa industriya ng alak ay nasa panig niya ngayon. Biglang pumasok si Kiara sa sala, ang kanyang mukha ay balisa at hindi mapakali. Adrian, may problema tayo sa planta. Sinasabi ng mga chemist na ang acidity ng The Velvet Empress ay patuloy na tumataas. Kung hindi natin ito mailalabas sa loob ng 10 araw, magiging suka ang lahat ng ito. We need to release it now, kahit hindi pa tapos ang fermentation. Gawin mo ang lahat, Kiara. Sigaw ni Adrian sa desperasyon. Ilabas ninyo ang produkto. Gamitin ninyo ang lahat ng preservatives na kailangan. Hindi tayo pwedeng mabigo sa gabi ng gala sa BGC. Nakataya ang lahat ng pera natin dito. Habang ang mga Villarreal ay nalulunod sa kanilang sariling kasinungalingan at pagkaganid nakatitig lamang si Lyra sa labas ng bintana ng sasakyan, pinagmamasdan ang mga ilaw ng lungsod na tila ba mga bituin sa gitna ng kadiliman. Hawak niya ang susi ng tanso ng mahigpit, ang lamig nito ay nagbibigay sa kanya ng isang uri ng kapayapaan. Adrian, Celeste, akala ninyo ay tapos na ang lahat ng palayasin ninyo ako. Pabulong na sabi ni Lyra sa hangin. Ngunit hindi ninyo alam, ang bawat pait na ipinalasap ninyo sa akin ay gagawin kong lason na unti-unting kikitil sa inyong lahat. Sa gitna ng katahimikan, biglang tumunog ang telepono ni Dante. Matapos ang ilang saglit na pakikinig, tumingin siya kay Lyra ng may pag-aalala. Reyna, may balita mula sa eskwelahan ni Toby. May mga lalaking nag-aabang sa labas ng kanyang dorm at tila hindi sila mga ordinaryong tao. Pinapadala sila ni Adrian para takutin ka. Ang malamig na aura ni Lyra ay biglang napalitan ng isang mapanganib na ningning sa kanyang mga mata. Ginalaw mo na ang lahat, Adrian. Huwag na huwag mong sasalingin ang kapatid ko. Ano ang gagawin ni Lyra para protektahan ang kanyang kapatid? At anong lihim ang bubuksan ng susing tanso sa ilalim ng ubasan na magpapabago sa kapalaran ng lahat? Huwag na huwag mong sasalingin ang kapatid ko, Adrian. Dahil sa sandaling may mangyari sa kanya, sisiguraduhin kong wala nang matitira sa'yo, pati ang pangalang ipinagmamalaki mo. Ang boses ni Lyra ay hindi na nanginginig. Ito ay naging kasing lamig at kasing talim ng isang pirasong yelo na bumaon sa katahimikan ng sasakyan. Nakakuyom ang kanyang mga palad habang nakatingin sa labas ng bintana kung saan ang mga ilaw ng lungsod ay naglalakbay ng mabilis. Ang takot na dati ay nagpapahina sa kanya ay napalitan na ng isang mapanganib na uri ng determinasyon. Alam niyang desperado na si Adrian at ang isang sugatang hayop ay laging handang pumatay para lamang makaligtas. Huwag kang mag-alala, Reyna. Papunta na roon ang mga tauhan ko, paninigurado ni Dante, habang mabilis na pinipihit ang manibela. Hindi nila hahayaang may mangyaring masama kay Toby. Adrian is playing a dangerous game and he's about to lose everything. Nang makarating sila sa dormitoryo ni Toby sa tapat ng isang universidad sa Maynila, nakita ni Lyra ang 3 lalaking naka-jacket na itim na pabalik-balik sa harap ng gate. Ang bawat tibok ng puso ni Lyra ay tila isang tambol na nagbababala ng gulo. Hindi na niya hinintay na may parking ni Dante ang sasakyan, agad siyang bumaba at hinarap ang mga lalaki. Nasaan ang kapatid ko? Ang mariing tanong ni Lyra. Ang kanyang tindig ay tuwid, ang kanyang mga mata ay nanininglis sa galit malayo sa imahe ng katulong na pinalayas sa mansyon. Sino ka ba, miss? Huwag kang makialam dito, sagot ng isa sa mga lalaki habang dahan-dahang lumalapit sa kanya ng may pananakot.
Bago pa man makahakbang ang lalaki, bumaba na si Dante kasama ang kanyang sariling security team. Sa isang iglap ang mga lalaki ni Adrian ay napalibutan ng mga bihasang gwardya. Ang kayabangan sa kanilang mga mukha ay agad na napalitan ng kaba nang makita ang awtoridad na dala ni Dante Alcantara. Sabihin ninyo kay Adrian Villarreal, ang bawat hakbang niya ay binabantayan ko. Ang boses ni Dante ay mababa ngunit puno ng banta. Umalis na kayo bago ko patawagan ang mga kaibigan ko sa kapulisan. Nang makitang wala silang laban, mabilis na nag-alisan ang mga lalaki. Tumakbo si Lyra papasok sa dormitoryo at doon ay nakita niya si Toby na noon ay halatang naguguluhan at takot. Agad niyang niyakap ang kanyang kapatid, isang yakap na puno ng pangungulila at pangako ng proteksyon. Ate, anong nangyayari? May mga lalaking naghahanap sa akin. Sabi nila ay pinapadala daw sila ni Kuya Adrian. Nag-aalalang tanong ni Toby. Huwag kang mag-alala, Toby, safe ka na, hindi ka na nila muling magagambala. Pabulong na sagot ni Lyra habang hinahaplos ang buhok ng kapatid. Ang mapatunayan sa sarili na kaya niyang maging kuta para sa kaisa-isang pamilyang natitira sa kanya. Matapos masigurong ligtas si Toby sa ilalim ng pangangalaga ng mga tauhan ni Dante, bumaling si Lyra sa kanyang kasama. Dante, kailangan na nating pumunta sa Batangas. Ang susing ito, kailangan ko nang malaman kung ano ang itinatago nito. Pagkalipas ng ilang oras sa gitna ng kadiliman ng ubasan sa Batangas, naglakad sina Lyra at Dante, bit-bit ang isang flashlight. Ang amoy ng tuyong dahon at ang katahimikan ng gabi ay nagbibigay ng isang misteryosong pakiramdam. Tumuloy sila sa lumang bodega ng alak sa ilalim ng lupa, isang lugar na matagal nang hindi nabubuksan simula nang mamatay si Mang Tomas. Dahan-dahang hinanap ni Lyra ang isang maliit na butas sa dingding na natatakpan ng mga baging ng ubas, gaya ng nakasaad sa sulat ni Eduardo. Doon sa likod ng isang malaking bariles na gawa sa bato, nakita niya ang isang maliit na pintuan na gawa sa bakal. Isinusi ni Lyra ang tanso na susi. Ang tunog ng pag-ikot ng mga lumang mekanismo sa loob ng trangka ay tila isang musika sa kanyang pandinig. Nang bumukas ang pinto, isang amoy ng luma at preserbadong alak ang sumalubong sa kanila. Sa loob ng maliit na silid, nakita ni Lyra ang isang maliit na vault at isang bote ng alak na may kakaibang label, isang label na may pirma ng kanyang ama at ang tatak na The True Empress. Sa tabi nito ay isang makapal na dokumento na nakabalot sa plastic. Nang buksan ni Lyra ang dokumento, nanlaki ang kanyang mga mata. Hindi lamang ito titulo ng lupa. Ito ay ang orihinal na kasunduan ng pagsasama ng kumpanya na nagpapatunay na ang pangalang Villarreal Holdings ay dapat sanay Evangelista Villarreal Wine Corporation. Hihit sa lahat, nahanap niya ang tunay at kumpletong formula ng Lorena Fenn, ang formulang hinding-hindi makukuha ni Kiara kahit anong halungkat ang gawin nito sa mga lumang gamit. Ito na ang kailangan natin, Dante. Sabi ni Lyra, ang kanyang boses ay puno ng tagumpay. Ang formulang ginagamit ni Adrian ngayon ay isang bitag. Ito ang tunay na lunas at ang tunay na sining na wawasak sa kanila. Ngunit sa gitna ng kanilang kagalakan, narinig nila ang tunog ng isang sasakyang humihinto sa labas ng ubasan. Ang liwanag ng mga headlight ay tumagos sa mga siwang ng bodega. Nandito sila, te! Bulong ni Dante habang hinahawakan ang kanyang baril sa bewang. Sumilip si Lyra sa maliit na bintana at nakita ang sasakyan ni Adrian. Bumaba si Adrian kasama ang ilang mga lalaki, ang kanyang mukha ay puno ng galit at desperasyon. Hawak niya ang isang sulo na tila ba handa niyang sunugin ang buong ubasan para lamang makuha ang gusto niya. Lyra, alam kong nandyan kay, sigaw ni Adrian na umaalingaw-ngaw sa buong gabi. Ibigay mo sa akin ang orihinal na titulo at ang formula o sisiguraduhin kong magiging abo ang lahat ng alaala ng tatay mo ngayon din. Nakatayo si Lyra sa dilim, hawak ang tunay na formula sa kanyang dibdib. Ang kanyang puso ay tumitibok ng mabilis, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa pananabik na harapin ang kanyang kaaway sa huling pagkakataon. Handa ka na bang makita ang pagbagsak ng iyong sariling kaharian, Adrian? Ang tanong ni Lyra sa kanyang sarili habang dahan-dahang lumalapit sa pinto. Ano ang gagawin ni Lyra ngayon na napaliligiran na sila ng mga tauhan ni Adrian sa gitna ng liblib na ubasan? Makakaya ba niyang isalba ang huling obra ng kanyang ama o tuluyan na itong lalamunin ng apoy ng paghihiganti? Ibigay mo sa akin ang papel na yan, Lyra. Huwag mo akong subukan dahil alam mong wala akong ititira sa ubasang ito kapag hindi ka sumunod. Ang sigaw ni Adrian
ay bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang apoy mula sa kanyang hawak na sulo ay sumasayaw sa hangin, nagbibigay ng nakatatakot na liwanag sa kanyang mukha na punong-puno ng desperasyon. Nakatayo si Lyra sa pintuan ng bodega, ang kanyang anino ay mahaba at matatag sa lupa. Hindi siya kumikilos, hindi siya nagpapakita ng kahit anong bahid ng takot, kahit na ang init ng sulo ay ramdam na niya mula sa kanyang kinalalagyan. Sunugin mo, Adrian, ang malamig na sagot ni Lyra, ang kanyang boses ay kalmado na tila ba nakikipag-usap lamang siya tungkol sa panahon. Sunugin mo ang bawat puno, ang bawat dahon, at ang bodegang ito. Pero tandaan mo, kasabay ng pag-abong ubasang ito, ay ang pag-abo rin ng huling pagkakataon mong isalba ang The Velvet Empress. Alam nating dalawa na sa mga oras na ito, ang alak na ginagawa ninyo ay nagsisimula ng maging suka. Napatigil si Adrian, ang kanyang kamay, na hawak ang sulo ay bahagyang nanginginig. Ang katotohanang binitawan ni Lyra ay tumama sa kanyang pinakamalaking takot. Sa nakaraang 3 araw, ang mga ulat mula sa kanyang planta ay hindi nagbabago, ang bawat bariles ay naglalabas ng amoy na hindi kaaya-aya. Nagsisinungaling ka, alam ko ang pormulang nakuha ni Kiara. Bulyaw ni Adrian, pilit na ibinabalik ang kanyang kayabangan. Ang pormulang iyon ay isang lason na ako mismo ang nag-iwan para sa inyo, pag-amin ni Lyra, habang dahan-dahang humahakbang pabalik sa dilim ng bodega kung saan nakatayo si Dante. Ngayong gabi, Adrian, napatunayan mo lang kung gaano ka kadesperado. At sa mundong ito, ang mga desperadong tao ang unang bumabagsak. Bago pa man makasagot si Adrian, narinig ang tunog ng papalapit na mga sirena ng pulis mula sa malayo. Agad na namutla si Adrian. Hindi niya inaasahan na tatawag ng awtoridad si Lyra. Marahil ay naisip niyang ang dating asawa ay mananatiling tahimik at sunod-sunuran gaya ng dati. Umalis na kayo rito bago pa kayo mabulok sa kulungan. Ang utos ni Dante na lumabas mula sa anino, hawak ang kanyang telepono na nagpapakita ng isang video recording ng pagbabanta ni Adrian. Dahil sa takot at kahihiyan, mabilis na pumasok si Adrian sa kanyang sasakyan at pinaharurot ito paalis, iniwan ng sulo na unti-unting namamatay sa basang lupa. 1 linggo ang lumipas. Ang kapaligiran sa Bonifacio Global City ay puno ng kislap ng mga ilaw at ang ingay ng mga mamahaling sasakyan na humihinto sa harap ng isang sikat na hotel. Ito na ang gabi ng Grand Wine Gala, ang kaganapang matagal ng pinaghahandaan ng Villarreal Holdings. Ngunit sa likod ng marangyang dekorasyon, ang tensyon sa pagitan nina Adrian, Kiara at Doña Celeste ay kasing pait ng alak na pilit nilang isinasalba. Siguraduhin mong hindi mapapansin ng mga bisita ang acidity, Kiara, bulong ni Doña Celeste, habang inaayos ang kanyang brilyanteng kwintas sa harap ng salamin sa kanilang private suite. Nagbayad tayo ng malaking halaga sa mga caterer para haluan ng asukal at flavor enhancers ang bawat basong isasalin nila. Hindi tayo pwedeng mapahiya ngayong gabi. Ginawa ko na ang lahat, Celeste. Sagot ni Kiara na halatang balisa sa kabila ng kanyang makapal na makeup at mamahaling gown. Pero ang mga eksperto, ang mga taga-ibayong dagat, natatakot ako na baka malaman nila. Wala silang malalaman kung ititikom mo ang bibig mo, ang matalim na singit ni Adrian habang isinusuot ang kanyang tuxedo. Ngayong gabi tayo ang bida. Kapag nag-invest ang mga Alcantara sa atin, mababayaran natin ang lahat ng utang natin at makakalimutan na ng lahat ang tungkol kay Lyra. Habang nagaganap ang tawanan at inuman sa malawak na ballroom, isang misteryosong anunsyo ang bumasag sa katuwaan. Ang mga malalaking screen sa paligid ng silid ay biglang nagpalit ng imahe. Hindi ang mukha ni Kiara ang lumabas, kundi ang isang eleganteng logo ng isang corona na nakapatong sa isang ubas, ang simbolo ng Lorena Vec. Bumukas ang malalaking pinto ng ballroom. Isang liwanag ang tumama sa isang babaeng naglalakad ng may dangal at kapangyarihan. Suot ang isang mahabang pulang gown na tila bagawa sa pinakamahusay na sutla. Ang babaeng ito ay hindi na ang katulong na minaltrato ng mga Villarreal. Ito ay si Lyra Evangelista, na mas kilala na ngayon bilang ang tunay na nagmamay-ari ng gabing iyon. Napatigil ang musika. Nalaglag ang baso ng alak na hawak ni Doña Celeste. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa sahig ay umalingaw-ngaw sa buong silid. Napako ang tingin ni Adrian kay Lyra. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang makita ang ganda at awtoridad ng kanyang dating asawa. Ngunit ang mas nakagigimbal,
ay ang lalaking nasa tabi ni Lyra. Si Dante Alcantara na nakasuot ng kagalang-galang na suit ay masuyong nakahawak sa siko ni Lyra. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang boses ni Lyra ay dumaan sa microphone malinaw at puno ng kapangyarihan. Narito ako hindi bilang isang bisita, kundi bilang ang opisyal na partner ng Alcantara Group sa pagbili ng 50% ng mga ari-arian sa gabing ito. Nanlaki ang mga mata ni Adrian. Anong sinasabi mo, Lyra, wala kang pera? Sigaw niya, hindi na napigilan ang sarili sa harap ng maraming tao. Ngumiti si Lyra, isang ngiting puno ng pait at tagumpay. Hindi mo ba binasa ang huling abiso mula sa iyong bangko, Adrian? Ang lahat ng utang mo, ang lahat ng ari-arian mo, ay hawak na ng kumpanyang kinakatawan ko. Sa madaling salita, Adrian, ang mansion ng planta at pati ang suot mong tuxedo ay pag-ari ko na. Ang katahimikan sa ballroom ay naging kasing bigat ng isang hatol ng kamatayan. Ano ang gagawin ni Kiara at Doña Celeste ngayong nasa harap na nila ang reynang? Akala nila ay tuluyan na nilang napaalis. Hindi totoo yan. Niloloko mo lang kami, magnanakaw ka, Lyra Security. Ilabas ang babaeng ito. She is trespassing and creating a scene. Ang boses ni Adrian ay nanginginig sa galit at takot ang kanyang mukha, na kanina ay punong-puno ng kayabangan, ay naging kasing putla na ngayon ng abo. Ang bawat salitang binitawan niya ay tila isang desperadong pagkapit sa isang gumigibang tulay. Sa paligid nila ang bulong-bulungan ng mga piling panauhin ay tila ba isang kawan ng mga bubuyog na hindi mapatahimik. Ang mga kamera ng mga mamamahayag ay walang tigil sa pag-flash. Bawat pagkislap ay tila isang sampal sa natitirang dangal ng mga Villarreal. Adrian, tama na. Ang mariing utos ni Dante Alcantara. Ang mga dokumentong tinutukoy ni Lyra ay legal at dumaan sa tamang proseso. Ang kumpanyang bumili ng lahat ng utang ninyo ay ang Evangelista Alcantara Estates. At narito ang orihinal na titulo ng ubasan at ang kasunduan ng inyong mga ama na nagpapatunay na ang kalahati ng Villarreal Holdings ay kailanman ay hindi naging inyo. Ipinakita ni Dante ang isang folder na naglalaman ng mga papeles na may selyo ng korte. Sa sandaling iyon, ang katahimikan sa ballroom ay naging kasing bigat ng isang hatol. Si Doña Celeste ay napahawak sa kanyang dibdib, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang nakatingin kay Lyra. Wala kang utang na loob. Ang huling hirit ni Doña Celeste, ang kanyang boses ay paos at puno ng puot. Binigyan ka namin ng lahat. Pinatira ka namin sa ilalim ng aming bubong at ganito ang isasagot mo. Isang pagtataksil. Lumapit si Lyra ng ilang hakbang sa kanyang dating biyenan. Ang bawat yapak niya sa makapal na alpombra ay tila isang marcha ng katarungan. Pinatira ninyo ako sa ilalim ng inyong bubong bilang isang alipin, Celeste. Ninakawan ninyo ako ng mana ng dangal at ng pagkakataong mabuhay ng payapa. Ngunit ngayong gabi ang lahat ng ninakaw ninyo ay babalik sa akin. At hindi ito pagtataksil, ito ay paniningil. Biglang sumigaw si Kiara, ang kanyang boses ay matinis at puno ng desperasyon habang itinaas ang isang baso ng The Velvet Empress. Hindi nyo kami mapapabagsak. Ngayong gabi ang paglulunsad ng pinakamahusay na alak sa bansa. Ang pormulang ito ang magliligtas sa amin. Ang pormulang iyan, tanong ni Lyra sabay senyas sa isa sa mga waiter na ilapit ang isang bote. Subukan mong inumin yan ngayon, Kiara. O baka naman mas gusto mong itanong sa mga eksperto rito kung bakit ang alak na hawak mo ay amoy bulok na itlog at maasim na suka. Isang kilalang wine critic mula sa Pransya ang dahan-dahang lumapit, kinuha ang baso mula sa nanginginig na kamay ni Kiara at inamoy ito. Ang kanyang pagarko ng kilay at ang pagiling ng kanyang ulo ay sapat na para malaman ng lahat ang katotohanan. This is not wine. This is a chemical disaster, ang hatol ng eksperto na narinig sa buong ballroom. Ang mga tao ay nagsimulang mag-ingay, ang ilan ay diring-diri na ibinalik ang kanilang mga baso sa mga waiter. Ang The Velvet Empress na dapat ay magiging tagapagligtas ng mga Villarreal ay naging isang malaking kahihiyan sa harap ng buong bansa. No, hindi pwedeng mangyari ito ka. Tili ni Kiara habang unti-unting napapaluhod sa sahig ang kanyang mamahaling gown ay nabasa ng tumapong alak na tila ba isang mantsa ng kanyang sariling kasalanan. Tinitigan ni Lyra si Adrian na ngayon ay nakatayo lamang sa gitna ng ballroom mag-isa at wasak. Ang lalaking dati ay tinitingala niya ay tila ba naging isang maliit at kaawa-awang nilalang sa kanyang paningin.
Tapos na ang palabas, Adrian's pabulong na sabi ni Lyra. Maaari na kayong umalis. May mga tauhan na ako na naghihintay sa labas ng inyong mansyon para sa turnover ng mga susi. Wala na kayong uuwian. Lyra, please, pag-usapan natin ito. I'm still your husband. Ang desperadong pakiusap ni Adrian, habang sinusubukang hawakan ang kamay ni Lyra. Dahan-dahang inalis ni Lyra ang kanyang kamay. Asawa ang huling asawang nakilala ko, ay namatay na noong gabing pinalayas ninyo ako sa ulan. Ngayon ang kaharap mo ay ang nagmamay-ari ng iyong kinabukasan. Habang pinalalabas ng mga security guards ang pamilya Villarreal sa ballroom sa gitna ng kahihiyan, humarap si Lyra sa mga panauhin. Itinaas niya ang isang baso ng alak, ang tunay na Lorena Fin na kinuha niya mula sa lihim na ham ni Mang Tomas. Ngayong gabi, hindi lamang natin ipinagdiriwang ang pagbabalik ng sining ng alak. Anunsyo ni Lyra, ang kanyang boses ay puno ng pag-asa. Ipinagdiriwang din natin ang paglaya mula sa mga kadena ng pang-aapi. Ang ubasan ay muling mamumunga at sa bawat patak nito may kwento ng tagumpay. Nang matapos ang gala, nakatayo si Lyra sa balkonahe ng hotel, pinagmamasdan ang mga ilaw ng BGC. Lumapit si Dante at itinuon ang paningin sa malayo. Ano ang plano mo ngayon, Reyna? Malaya ka na. Malaya na nga ako, Dante, sagot ni Lyra, habang hinahaplos ang kanyang mga palad na wala na ang mga kalyo ng nakaraan. Pero ang kalayaan ay simula pa lamang. Marami pang mga babaeng katulad ko ang nangangailangan ng boses. Ngunit sa kabila ng tagumpay, isang itim na sasakyan ang nakatigil sa kabilang panig ng kalsada. At sa loob nito, ang mga mata ni Doña Celeste ay punong-puno ng isang mapanganib na plano. Ang pagkatalo ba ng mga Villarreal ay hudyat na ng kapayapaan? O may huling hirit pa, ang isang nasugatang ahas? Ito na ba ang ibinunga ng lahat ng pagyayabang mo, Adrian? Ang matulog tayo sa isang hamak na motel na amoy amag at luma. Ang boses ni Doña Celeste ay kasing pait ng apdo habang nakaupo siya sa gilid ng isang manipis na kama. Ang kanyang mamahaling gown ay gusot na at may mga mantsa ng alak, isang malaking kabaligtaran sa imahe ng pagiging maringal na itinataguyod niya sa loob ng maraming dekada. Sa harap niya si Adrian ay nakasandal sa pader, ang kanyang kurbata ay nakasabit na lamang sa kanyang leeg at ang kanyang mga mata ay walang buhay na nakatitig sa kisame. Kasalanan ito ni Kiara kung hindi dahil sa peking formula na yan hindi tayo magmumukhang tanga sa harap ng lahat. Sigaw ni Adrian, sabay baling kay Kiara, na noon ay abala sa pag-eempake ng kanyang mga huling gamit sa loob ng isang maliit na bag. Huwag mo akong isisi sa kabubuhan mo, Adrian. Singhal ni Kiara, ang kanyang ganda ay tila ba nabura na ng galit at pagod. Ginusto mo rin ito dahil gahaman ka sa pera. Ngayong wala na kayong kahit ano, huwag mong asahang mananatili pa ako sa tabi mo. I'm leaving and don't you dare follow me. Sa isang marahas na pagbukas ng pinto, iniwan sila ni Kiara nang walang pag-aalinlangan. Ang tunog ng pagbagsak ng pinto ay tila ba ang huling kuko sa kabaong ng dangal ng mga Villarreal. Nanatiling tahimik ang mag-ina sa loob ng maliit na silid, habang ang ingay ng mga sasakyan sa labas ay tila ba nanunuya sa kanilang kinahantungan. Samantala sa loob ng dating mansyon ng mga Villarreal, naglalakad si Lyra sa gitna ng malawak na sala. Ang bawat hakbang niya ay naglalabas ng banayad na tunog sa makintab na marmol. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi siya nakayuko. Ang kanyang likod ay tuwid at ang kanyang paningin ay matatag. Nakita niya si Yaya Sora, ang matandang katulong na tanging nagpakita sa kanya ng kabutihan noon, na nakatayo sa dulo ng pasilyo habang may hawak na basahan. Ma'am Lyra, totoo nga ang balita. Pabulong na sabi ni Yaya Sora, ang kanyang mga mata ay naluluha sa tuwa. Bumalik na ang tunay na reyna ng bahay na ito. Yaya Sora, huwag mo na akong tawaging ma'am. Lyra pa rin ako, masuyong sagot ni Lyra habang hinahawakan ang mga kamay ng matanda. At mula ngayon, hindi ka na magsisilbi rito bilang isang katulong na walang boses. Ikaw na ang mamamahala sa bahay na ito para sa akin. Dahan-dahang dinala ni Lyra ang kanyang mga paa patungo sa kusina, ang lugar kung saan niya ginugol ang 3 taon ng kanyang buhay sa pagtitiis. Nakita niya ang kanyang lumang apron na nakasabit pa rin sa likod ng pinto. Kinuha niya ito, tiningnan ang mga mantsang hindi na matanggal at naramdaman ang isang matinding lumbay na humaplos sa kanyang puso. Naalala niya ang bawat gabing umiiyak siya rito
habang naghuhugas ng mga pinagkainan nina Adrian at Kiara. Ngunit sa halip na itago ito, lumakad siya patungo sa likod ng bahay kung saan may isang maliit na basurahan. Inihulog niya ang apron doon, isang simbolo ng pagtatapos ng kanyang panahon ng pagpapakasakit. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang lumapit si Dante. Ang kanyang mukha ay seryoso at may dalang hindi magandang balita. Lira, kakaalis lang ni Doña Celeste sa Motel Ton, ulat ni Dante. Nakipagkita siya sa isang lalaking may masamang reputasyon sa labas ng lungsod. Tila may balak siyang gamitin ang huling piraso ng kanyang mga alahas para bayaran ng isang tao na gumawa ng isang maruming trabaho. Para sa Dante, wala na silang kapangyarihan, sagot ni Lira, bagamat nakaramdam siya ng isang kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Ang mga taong katulad ni Celeste ay mas mapanganib kapag wala nang mawala sa kanila, paalala ni Dante. At may isa pa, hindi sumasagot si Toby sa mga tawag ko simula pa kaninang hapon. Ang mga tauhan ko na nagbabantay sa kanya ay hindi rin makontak. Biglang binitawan ni Lira ang baso ng tubig na kanyang hawak. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa sahig ay tila ba isang babala ng isang paparating na trahedya. Ang kanyang mukha ay agad na namutla at ang kanyang hininga ay naging mabilis at mababaw. Toby, pabulong na sabi ni Lira, ang kanyang puso ay tila pinipiga ng isang hindi nakikitang kamay. Dante, kailangan nating hanapin ang kapatid ko. Iyan na lang ang natitira sa akin. Eksaktong sa sandaling iyon, tumunog ang telepono ni Lira. Isang hindi kilalang numero ang lumabas sa screen. Nang sagutin niya ito, ang tanging narinig niya ay ang isang pamilyar na tawa, ang malamig at puno ng puot na tawa ni Doña Celeste. Akala mo ba ay nanalo ka na, Lira? Ang boses ng matanda ay tila ba nanggagaling sa ilalim ng lupa. Ang ubasan ng mansyon ng pera, kunin mo na ang lahat. Pero sisiguraduhin kong sa bawat tagumpay mo, maaalala mo ang mukha ng kapatid mo habang nagmamakaawa para sa kanyang buhay. Kung gusto mo siyang makitang muli, pumunta ka sa lumang ubasan, mag-isa. Huwag mong sasalingin si Toby, Celeste, magbabayad ka. Sigaw ni Lira, ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at galit. Ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang tunog ng pagkaputol ng linya. Naiwan si Lira na nakatayo sa gitna ng kanyang bagong mansyon. Ang bawat kislap ng mga kristal na chandelier ay tila ba naging mga anino na sumasakal sa kanya. Maabot ba ni Lira ang kanyang kapatid bago tuluyang magawa ni Doña Celeste ang kanyang huling paghihiganti? O ang tagumpay ni Reina Font ay mababalot ng isang walang hanggang pighati? Ang bawat ikot ng gulong ng sasakyan ni Lira patungo sa Batangas ay tila ba isang mabilis na tibok ng kanyang pusong nag-uunahan sa kaba at takot. Ang kadiliman ng kalsada ay tila walang katapusan, at ang mga puno sa gilid ng daan ay nagmumukhang mga aninong pilit siyang hinahabol. Sa kanyang isipan, tanging ang mukha ni Toby ang nakikita niya, ang kanyang bunsong kapatid na naging kaisa-isang dahilan kung bakit niya piniling lumaban sa bawat araw ng kanyang pagpapakasakit. Nang makarating siya sa bukana ng ubasan, ang katahimikan ng gabi ay sumalubong sa kanya ng may kasamang bigat. Ang hangin ay amoy tuyong dahon at alikabok. Dahan-dahang bumaba si Lira mula sa sasakyan. Wala siyang dalang kahit ano kundi ang kanyang lakas ng loob. Sa dulo ng ubasan, malapit sa lumang bodega, nakita niya ang isang pamilyar na anino na nakaupo sa isang silya, at sa paanan nito ay isang figurang nakatali at nakabusabos sa lupa. Toby, tiyang paos na sigaw ni Lira na bumasag sa katahimikan ng gabi. Huwag kang lalapit, Lira. Isang hakbang mo pa, at sisiguraduhin kong hindi na muling makakakita ng umaga ang kapatid mo. Ang boses ni Doña Celeste ay pumutok sa hangin, matinis at puno ng desperasyon. Lumabas siya mula sa anino ng puno ng nara, hawak ang isang debateryang lampara na nagbibigay ng nakatatakot na liwanag sa kanyang mukha. Wala na ang ayos ng kanyang buhok at ang kanyang mga mata ay nalilisik sa galit, isang larawan ng isang reynang nawalan ng kaharian at tuluyan ng nabaliw sa puot. Celeste, pakawalan mo siya. Ako ang may kailangan sa iyo, hindi ang kapatid ko, ang pagsusumamo ni Lira habang pilit na pinatitigil ang panginginig ng kanyang mga tuhod. Kailangan, wala ka ng kailangan sa akin. Lira, kinuha mo na ang lahat. Ang bulyaw ni Celeste, habang lalong hinihigpitan ang pagkakahawak sa isang matalas na gunting pangubas na nakatutok sa leeg ni Toby. Ang bahay ko, ang pera ko, ang anak ko, lahat sinira mo sa loob ng 3 taon, pinatira kita. Binigyan kita ng pagkakataong maging bahagi ng pamilya ko. Pero anong isinukli mo?
Dinuraan mo ang mukha ko sa harap ng lahat. Binigyan ng pagkakataon, Celeste, ginawa mo akong alipin. Ninakawan mo ang pamilya ko. Sagot ni Lyra, ang kanyang boses ay nagsisimulang mapuno ng matapang na paninindigan. Huwag mong gamitin ang salitang pamilya dahil wala kang alam sa kahulugan yon. Ang tanging alam mo lang ay ang gamitin ng ibang tao para sa sarili mong kapakanan. You're just a nobody, Lyra, isang anak ng magsasaka na pilit sumisiksik sa mundong hindi para sa kanya. Ang pangungutya ni Celeste, ang kanyang tawa, ay tila ba isang gasgas na plaka. Akala mo ba ay mananalo ka? Ngayong gabi tatapusin ko ang sinimulan ko. Kapag nawala ang kapatid mo, titingnan natin kung may silbi pa ang tagumpay mo bilang La Reina Vicar. Magiging kasing pait ng alak mo ang buhay mo habang buhay. Sa gitna ng tensyon, napansin ni Lyra ang isang anino sa likod ng malaking bariles sa gilid ni Celeste. Alam niyang hindi siya mag-isa. Si Dante ay hindi kailanman siya pababayaan, ngunit kailangan niyang makuha ang atensyon ng matandang babae upang makagawa sila ng paraan. Celeste, tingnan mo ako! Sabi ni Lyra ng may masuyong tono, pilit na dinadala ang usapan sa damdamin ng matanda. Alam kong mahal mo si Adrian, pero isipin mo, kapag ginawa mo ito, tuluyan mo nang sisirain ang buhay ng anak mo. Magiging ina ka ng isang mamamatay tao, o magiging kriminal ka sa harap ng mga mata niya. Iyan ba ang gusto mong maalala niya sa'yo? Napatigil si Celeste. Ang kanyang kamay ay bahagyang bumaba. Ang pangalan ni Adrian ang tanging susi na tila tumatagos sa kanyang matigas na puso. Adrian, ang anak ko, pabulong na sabi ni Celeste, ang kanyang mga mata ay biglang naging malungkot bago muling napalitan ng puot. Si Adrian ay wasak na dahil sa iyo, wala na siyang mukhang maihaharap sa kahit kanino. Kasalanan mo lahat ito. Sa sandaling iyon, mabilis na kumilos ang anino sa likuran. Isang malakas na tunog ng pagbagsak ng kahoy ang narinig, dahilan upang malingat si Celeste. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Lyra. Mabilis siyang tumakbo patungo sa kanyang kapatid. Ngunit sa kanyang pagmamadali, muling iwinasiwas ni Celeste ang gunting, at bago pa man makalapit si Dante, isang marahas na pagtulak ang ginawa ni Celeste kay Lyra. Tumama ang likod ni Lyra sa matigas na balag ng ubas at ang sakit ay gumuhit sa kanyang buong katawan. Ngunit bago pa man muling makagawa ng masama si Celeste, isang pamilyar na boses ang sumigaw mula sa kabilang panig ng bodega. Mama, itigil mo yan, si Adrian. Nakatayo siya sa gitna ng ubasan, ng kanyang mukha ay puno ng kahihiyan at luha. Nakatingin siya sa kanyang ina na tila ba nakakita siya ng isang halimaw. Adrian, anak, para sa iyo ito. Ang pagsusumamo ni Celeste, ang gunting ay unti-unting nalalaglag mula sa kanyang kamay. Hindi para sa akin ito, ma. Para sa sarili mong kayabangan ito. Ang mahina, ngunit masakit na sagot ni Adrian. Tama na. Nasira na natin ang buhay ni Lyra. Huwag mo nang dagdagan pa ang kasalanan natin. Nang makita ni Celeste ang pagkadiri sa mga mata ng kanyang sariling anak, tila ba nawalan siya ng lahat ng lakas. Napaluhod siya sa basang lupa, humahagulgol ng isang iyak na puno ng pait at pagsisisi. Mabilis na kinalagan ni Dante si Toby, at agad na niyakap ni Lyra ang kanyang kapatid, habang kapwa sila humihikbi sa gitna ng kadiliman. Ngunit habang tila tapos na ang lahat, isang huling tunog ng pag-click ang narinig mula sa bulsa ni Celeste. Isang tunog ng pagsisindi ng lighter. Kung hindi mapapasa akin ang ubasang ito, walang magmamay-ari nito. Ang huling tili ni Celeste, bago niya ihagis ang apoy sa tuyong dayami sa paligid ng bodega. Sa isang iglap, ang liwanag ng apoy ay nagsimulang lamunin ang mga alaala ng pamilya Evangelista. Makakaya ba ni Lyra na isalba ang huling pamana ng kanyang ama, o magiging abo na lamang ang lahat sa huling gabi ng kanyang paglalakbay? Ang lahat ng pinaghirapan ko, mauuwi lang ba sa abo? Ang tanong na ito ay paulit-ulit na umalingaungaw sa isipan ni Lyra, habang pinapanood ang mapulang apoy na mabilis na lumalamon sa tuyong dayami at gumagapang patungo sa pintuan ng lumang bodega. Ang liwanag ng sunog ay nagbibigay ng isang madilim at nakatatakot na kislap. Sa paligid, ginagawang parang mga sumasayaw na demonyo ang mga anino ng mga puno ng ubas. Ang bawat lagitok ng nasusunog na kahoy ay tila ba isang tunog ng pagkabasag ng puso ni Lyra, na noon ay nakatayo sa gitna ng init at usok. Dito sa bodegang ito nakatago ang huling obra ng kanyang ama. Dito nakahimlay ang sining na binuo nila sa loob ng maraming dekada. At ngayon, sa isang iglap ng kabaliwan,
ni Doña Celeste, ang lahat ay nanganganib na maging itim na usok na lamang sa ilalim ng langit ng Batangas. Toby Dante, sigaw ni Lyra, ang kanyang boses, ay halos maputol dahil sa usok na sumasakal sa kanyang lalamunan. Mabilis na hinila ni Dante si Toby palayo. Sa nagniningas na bahagi ang kanyang mukha ay nababalot ng itim na uling, ngunit ang kanyang mga mata ay nananatiling nakatuon sa kaligtasan ni Lyra. Reyna, kailangan na nating lumabas. Masyado nang mapanganib. Hindi ang formula. Ang mga bariles ni Itay. Ang desperadong sagot ni Lyra habang sinusubukang basagin ang bintana ng bodega gamit ang isang malaking bato. Sa kabilang panig si Adrian ay nakatayo pa rin tila isang rebulto na hindi makapaniwala sa nakikita. Pinanood niya ang kanyang ina si Doña Celeste na tumatawa nang may halong pait habang nakaluhod sa lupa. Ang mga mata nito ay nakatitig sa apoy na tila ba iyon ang kanyang huling tagumpay. Mama, ano ang ginawa mo? Ang mahinang tanong ni Adrian. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig. Sinira mo na ang lahat. Pati ang huling pagkakataon nating humingi ng tawad, sinunog mo na. Dahan-dahang binaling ni Celeste ang kanyang tingin sa anak, ang kanyang mukha ay wala ng bahid ng katinuan. Wala na tayong babalikan, Adrian. Kung hindi mapapasa atin ang yaman na iyon, mas mabuting mawala na lang ang lahat. I want her to suffer. Gusto kong maramdaman niya ang mawalan ng lahat. Nabalik ang diwa ni Lyra nang marinig ang tunog ng pagbagsak ng isang bahagi ng bubong ng bodega. Hindi niya inalintana ang init. Pumasok siya sa loob, tinatakpan ang kanyang ilong gamit ang dulo ng kanyang gown. Sa gitna ng usok nakita niya ang huling bariles ng The True Empress. Dahan-dahan niya itong itinulak patungo sa pintuan. Ang kanyang mga palad ay nakararamdam ng hapdi mula sa init ng paligid, ngunit hindi niya binitiwan ang kahoy. Biglang isang kamay ang humawak sa kabilang dulo ng bariles. Nang mag-angat ng tingin si Lyra, nakita niya si Adrian. Wala nang kayabangan sa mga mata nito, kundi isang matinding pagsisisi at pagod. Lyra, itulak natin ito. Sabay tayo. Sabi ni Adrian, ang kanyang boses ay gumanit dahil sa usok. Sa gitna ng panganib, ang dating mag-asawa na pinaghiwalay ng pait at pagnanakaw ay muling nagkatabi para isalba ang tanging bagay na tunay at dalisay sa kanilang nakaraan. Ang bariles ay mabigat at ang init ay halos hindi na matagalan. Ngunit ang bawat tulak nila ay tila isang hakbang patungo sa pagtatapos ng kanilang masakit na kwento. Nang mailabas nila ang bariles sa labas ng bodega, kasabay nito ang malakas na tunog ng pagbagsak ng buong estruktura. Ang bodega ng mga evangelista ay naging isang malaking tumpok ng nagniningas na uling sa harap ng kanilang mga mata. Nakahiga si Lyra sa basang damo, humihingal, at puno ng uling ang kanyang magandang damit. Lumapit si Dante, at masuyong inalalayan ang kanyang ulo, habang si Toby ay umiiyak sa tabi niya. Sa hindi kalayuan narinig ang tunog ng mga sirena ng pulis at bumbero. Ang mga tauhan ni Dante at ang mga magsasaka ni Mang Celo ay nagsimula ng magtulong-tulong upang apulahin ang apoy gamit ang mga timba ng tubig mula sa balon. Dahan-dahang lumapit ang mga pulis kay Doña Celeste. Wala na siyang lakas para lumaban. Habang pinaposes ang kanyang mga kamay, tumingin siya kay Lyra ng huling pagkakataon. Walang galit sa mga mata ni Lyra, kundi isang malalim at malamig na awa. Dalhin na ninyo siya, ang tanging sabi ni Lyra bago tuluyang pumikit ang kanyang mga mata sa sobrang pagod. Matapos ang ilang oras, ang ubasan ay nababalot na ng katahimikan at ang amoy ng abo. Ang ulan ay nagsimulang pumatak ng mahina, tila binibinyagan ang nasunog na lupa. Nakatayo si Lyra sa harap ng natupok na bodega, hawak ang kamay ni Toby. Ang The True Empress na bariles ay ligtas sa kanilang tabi. Lumapit si Adrian sa kanya, may dalang isang maliit na sobre. Lyra, hindi sapat ang tawad para sa lahat ng ginawa namin. Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng shares ko na natitira at ang lahat ng dokumentong kailangan mo para makuha ang buong kumpanya nang walang kahit anong gulo. Aalis na kami ni Mama, kung ano man ang magiging hatol sa kanya tatanggapin ko. Tumingin si Lyra sa lalaking minahal niya noon. Ang galit sa kanyang puso ay wala na, napalitan na ng isang uri ng kapayapaan na tanging ang katotohanan lamang ang makapagbibigay. Adrian, ang kumpanya at ang ubasan ay babalik sa akin dahil iyon ang tama. Pero ang patawad, hindi iyan ibinibigay ng mabilis. Kakailanganin mo ng mahabang panahon para mahanap ang sarili mo. I understand, pabulong na sagot ni Adrian
bago tumalikod at maglakad palayo sa madilim na ubasan ang kanyang anino, ay unti-unting nilalamon ng gabi. Naramdaman ni Lyra ang isang mainit na kamay sa kanyang balikat. Si Dante iyon. Ang apoy ay tinupok ang luma Reyna, ngunit ang lupa ay nananatiling nandito, at bukas ang mga bagong usbong ay muling lalabas. Tumingin si Lyra sa kalangitan, kung saan ang unang sinag ng bukang liwayway ay nagsisimula ng sumilip sa kabila ng mga bundok. Ang kanyang paglalakbay mula sa pagiging isang alipin patungo sa pagiging isang reyna ay natapos na sa gitna ng apoy at ulan. Ngunit ang kanyang totoong buhay ay magsisimula pa lamang. Naisalba nga ni Lyra ang huling obra ng kanyang ama, ngunit paano niya gagamitin ang kanyang bagong kapangyarihan para baguhin ang buhay ng mga taong naiwan sa ilalim ng anino ng mga Villarreal? At may puwang pa ba sa kanyang puso para sa isang bagong pag-ibig na walang bahid ng pait? Wala na akong ititirang galit sa iyo, Adrian, dahil kahit ang galit hindi nakarapat-dapat sa espasyong mayroon sa puso ko. Ang mga salitang ito ay binitawan ni Lyra habang nakatayo siya sa gitna ng malawak na sala ng mansyon na dati ay naging kulungan niya. Ang boses niya ay hindi na nanginginig sa takot. Wala na ang pait na tila lason sa kanyang bawat hininga. Sa halip ang kanyang tinig ay may dalang kapayapaan, na tila ba isang kalmado at malalim na dagat pagkatapos ng isang malakas na bagyo. Nakatingin siya kay Adrian, na ngayon ay nakatayo sa harap ng malaking pintuan. Dala ang isang maliit na maleta, ang tanging naiwan sa kanya matapos ang lahat. Dahan-dahang kinuha ni Lyra ang isang lumang litrato mula sa lamesa. Ito ang kanilang wedding photo. Tinitigan niya ang mukha ng batang Lyra na noon ay puno ng inosenteng pag-ibig at pag-asa. Sa isang dahan-dahang pagkilos, inilapag niya ang litrato ng nakabaligtad. Ang tunog ng pagtama ng frame sa matigas na kahoy ay tila hudyat ng tuluyang pagtiklop ng isang madilim na kabanata. Lyra, alam kong huli na ang lahat. Ang mahinang tugon ni Adrian, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsisisi habang nakatingin sa kanyang mga paang nakayuko. Pero gusto ko lang malaman mo, sa kabila ng lahat ng kasamaang ginawa namin, totoo ang naramdaman ko sa iyo noong simula. Nilamon lang ako ng takot na mawalan ng yaman at ng impluwensya ni Mama. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa labas ng mga labi ni Lyra. Ang pag-ibig na walang tapang ay hindi pag-ibig, Adrian. Ito ay isang anino lamang na naglalaho kapag dumating ang dilim. Pinatawad na kita hindi dahil karapat-dapat ka, kundi dahil kailangan kong palayain ang sarili ko mula sa iyo. Nang lumabas si Adrian sa pintuan, hindi naramdaman ni Lyra ang sakit na inaasahan niya. Ang tanging nararamdaman niya ay ang gaan ng bawat paghinga. Ang bawat sulok ng mansyon na dati ay amoy lumbay ay tila ba dahan-dahang napapalitan ang amoy ng sariwang hangin at ang bango ng mga ubas mula sa malayo. Pagkalipas ng ilang linggo, ang ubasan sa Batangas ay muling nabuhay. Ang mga itim na abo mula sa sunog ay naging pataba sa lupa at ang mga bagong usbong ng ubas ay nagsisimula ng gumapang sa mga bagong gawang balag. Nakatayo si Lyra sa gitna ng bukid, suot ang isang simpleng puting damit at isang malapad na sombrero. Kasama niya si Mang Celo at ang mga dating magsasaka na ngayon ay may mga ngiti na sa kanilang mga labi dahil sa tamang pasahod at pagtrato na tinatanggap nila. Ma'am Lyra, ang batch na ito ay kakaiba ang tamis, sabi ni Mang Celo habang ipinapakita ang isang kumpol ng mga ubas. Tila ba ang lupa mismo ay nagdiriwang sa iyong pagbabalik? Celo, ang tagumpay na ito ay hindi lang akin. Atin ito, sagot ni Lyra habang hinahaplos ang isang luntiang dahon. Dito natin itatayo ang bahay ng pag-asa. Isang lugar para sa lahat ng mga babaeng nawalan ng boses sa loob ng kanilang sariling mga tahanan. Hindi na sila kailangang maging alipin ng sinuman. Ang makitang ang kanyang pait ay naging inspirasyon para sa iba. Ang bawat bote ng alak na lalabas sa ubasang ito ay magdadala ng mensahe na may buhay pagkatapos ng pagkawasak. Habang lumulubog ang araw, naglalakad si Lyra pabalik sa lumang bahay ng kanyang ama na dahan-dahan na ring kinukumpuni. Nakita niya si Dante na nakasandal sa kanyang sasakyan. May dalang isang baso ng alak at nakatanaw sa malayo. Ang presensya ni Dante ay naging isang matatag na haligi. Para kay Lyra, isang uri ng pagkakaibigan na dahan-dahang lumalalim sa bawat pagdaan ng araw. Isang matagumpay na araw para sa Reyna Cat. Bati ni Dante nang may kasamang magalang na yukod. Ang mga order mula sa ibang bansa ay hindi na mapigilan. La Reina 5 is officially the pride of the country.
Tumabi si Lyra sa kanya pinagmamasdan ng langit na nababalot ng kulay ube at kahel. Salamat, Dante. Pero higit sa negosyo ang mas mahalaga sa akin ay ang katahimikan na nararamdaman ko ngayon. Sa wakas hindi na ako tumatakbo mula sa nakaraan. Tumingin si Dante ng diretso sa mga mata ni Lyra, ang kanyang paningin ay may kasamang hindi masabing pangako. Karapat-dapat ka sa bawat sandali ng kapayapaang iyan, Lyra. At sana, sa iyong bagong simula may puwang pa rin para sa mga taong gustong manatili sa tabi mo, hindi dahil sa iyong korona, kundi dahil sa iyong puso. Naramdaman ni Lyra ang isang init na gumapang sa kanyang dibdib. Isang uri ng kaba na hindi nakatatakot kundi puno ng pag-asa. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang baso, tumatama ito sa baso ni Dante, na lumilikha ng isang malinaw at matunog na hudyat ng pagkakaisa sa gitna ng katahimikan ng gabi. Ngunit habang tila perpekto ang lahat, isang itim, na sobre ang natagpuan ni Lyra sa kanyang lamesa pagpasok niya sa loob ng bahay. Wala itong pangalan, wala itong tatak, ngunit may isang pamilyar na amoy ng pabango na nagpabilis muli sa tibok ng kanyang puso. Nang buksan niya ang sobre, isang maikling sulat ang bumadya. Hindi lahat ng apoy ay namamatay sa ulan, Lyra. Magkita tayo sa muling pagsikat ng buwan. Sino ang nagpadala ng sulat na ito? Si Kiara ba na nagtatago pa rin sa dilim? O isang bagong kalaban na nais kumuha ng korona ng Lorena Fen? Sa gitna ng kanyang bagong kaligayahan, handa ba si Lyra na harapin ang huling hamon ng kanyang tadhana? Ang bawat titik sa itim na papel na iyon ay tila mga uod na pilit kumakain sa katahimikang matagal kong ipinaglaban. Ang boses ni Lyra ay isang mahinang bulong habang nakatitig siya sa huling sinag ng araw na tumatama sa itim na sobre sa kanyang lamesa. Hindi siya natatakot, ang takot ay isang luho na matagal na niyang kinalimutan sa loob ng madidilim na gabi sa mansyon ng mga Villarreal. Ngunit may isang uri ng pagod na dumadaloy sa kanyang mga ugat, ang pagod ng isang sundalong akala ay tapos na ang giyera, ngunit may isa pang huling laban na kailangang harapin sa gitna ng kapayapaan. Dahan-dahan niyang inamoy ang papel. Ang pamilyar na pabango, matamis, matapang at may halong pait ng vanilya, ay hindi kay Adrian. Iyon ay kay Kiara. Ang babaeng naging mitya ng kanyang pagpapakasakit at ang aninong laging nakabuntot sa kanyang bawat hakbang patungo sa kalayaan. Hindi ka pa rin sumusuko, Kiara, pabalbal na sabi ni Lyra habang itinatabi ang sobre sa ilalim ng kanyang lumang journal. Hindi mo matanggap na ang reynang binuo mo sa kasinungalingan ay gumuho na. Kinabukasan, sa ilalim ng maliwanag na sikat ng araw sa Batangas, naglakad si Lyra patungo sa bukana ng Ubasan. Doon sa tapat ng kalawanging gate na dati ay saksi sa kanyang pag-alis, naluhaan nakatayo ang isang babae. Ngunit wala na ang marangyang pulang bestida, wala na ang kumikinang na brilyante, at wala na ang kayabangang dati ay bumabalot sa kanyang bawat kilos. Si Kiara ay mukhang haggard, ang kanyang buhok ay gulo-gulo, at ang kanyang mga mata ay nanlalalim dahil sa puyat at desperasyon. Ang social climber na dati ay tinitingala sa BGC ay isa na lamang anino ng kanyang nakaraan, suot ang mga damit na halatang luma at hindi nalabadan ng maayos. Lyra, ang paos na tawag ni Kiara nang makita ang dating kaaway. Akala mo ba ay madali mo akong matatalo? Akala mo ba ay makukuha mo ang lahat habang ako ay naghihirap sa kalsada? Tumigil si Lyra sa tapat niya. Ang pagitan nila ay ang bakal na gate, na tila ba isang hangganan ng dalawang magkaibang mundo. Hindi kita tinalo, Kiara. Tinalo mo ang sarili mo noong pinili mong bumuo ng buhay sa ibabaw ng luha ng ibang tao. Ano ang ginagawa mo rito? Kailangan ko ng pera. Ang kumpanyang pinagtrabahuhan ko, nalaman nilang ako ang nasa likod ng iskandalo sa BGC. Wala nang tumatanggap sa akin. Sigaw ni Kiara, ang kanyang boses ay pumiyok sa gitna ng iyak na puno ng galit kaysa pagsisisi. Dapat ay kasama mo ako sa pagbagsak, Lyra. Bakit ikaw ay nakatayo rito ng may dangal habang ako ay tinataboy ng lahat? Dahil ang dangal ay hindi hinihingi, Kiara. Ito ay pinaghihirapan. Ang malamig na sagot ni Lyra habang dahan-dahang binubuksan ang gate. Pumasok ka, huwag tayong mag-usap sa gitna ng daan. Sa loob ng opisina ng Ubasan, inabutan ni Lyra si Kiara ng isang baso ng tubig. Ang bawat kilos ni Lyra ay puno ng grace, isang tahimik na sampal sa nagwawala at desperadong anyo ni Kiara. Sa loob ng 3 taon, ninais ni Lyra na makitang nagdurusa ang babaeng ito, ngunit ngayong nasa harap na niya ito, ang tanging nararamdaman niya ay isang malalim na awa.
Ito ang huling pabor na gagawin ko sa iyo, sabi ni Lyra, habang inilalapag ang isang maliit na checkbook sa lamesa. Magbibigay ako ng sapat na halaga para makapagsimula ka muli sa malayo. Hindi sa Maynila, hindi sa mundong ito ng alak. Humanap ka ng trabahong marangal at huwag mo nang tatangkain pang magpakita sa akin o sa pamilya ko. Nanlaki ang mga mata ni Kiara sa gulat. Binibigyan mo ako ng pera? Pagkatapos ng lahat ng ginawa ko sa iyo? Binibigyan kita ng pagkakataon para maging tao muli, Kiara, sagot ni Lyra habang tinititigan siya ng diretso sa mga mata. Dahil kung mananatili akong galit sa iyo, habang buhay akong magiging bilanggo ng nakaraan ko, at ayoko nang maging bilanggo muli. Nang makuha ni Kiara ang tseke, dahan-dahan siyang tumayo. Sa unang pagkakataon, ang puot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang matinding kahihiyan. Tumalikod siya at naglakad palayo, ang kanyang bawat hakbang ay tila ba pagtanggap sa kanyang sariling pagkatalo sa harap ng kabutihang hindi niya inaasahan. Nang makaalis si Kiara, pumasok si Dante sa silid. Nakita niya si Lyra na nakasandal sa bintana, pinagmamasdan ang malawak na ubasan. Pinakawalan mo ang huling banta sa iyong kapayapaan, Reyna, puna ni Dante habang tumatabi sa kanya. Minsan ang pinakamalakas na paghihiganti ay ang ipakita sa iyong kaaway na wala na silang kapangyarihang saktan ka muli. Sagot ni Lyra nang may banayad ng ngiti. Tumingin si Dante sa malayo, kung saan ang huling sinag ng araw ay nagbibigay ng gintong kulay sa mga dahon ng ubas. At ngayon, ano na ang susunod para sa atin? Ang The True Empress ay handa na para sa pandaigdigang paglulunsad. Tumingin si Lyra sa kanyang mga kamay. Wala na ang uling, wala na ang mantsa ng grasa. Hawak niya ang hinaharap na siya mismo ang nagtanim at nag-alaga. Ngayong gabi, Dante, hindi na tayo magtatago. Ngayong gabi, ipapakita natin sa mundo kung ano ang tunay na lasa ng tagumpay. Ngunit sa gitna ng kanilang paghahanda para sa grand opening ng bagong winery, isang balita ang dumating mula sa ospital ng bilangguan. Si Doña Celeste ay isinugod sa emergency room dahil sa isang stroke at ang kanyang huling hiling ay makita si Lyra. Handa ba si Lyra na harapin ang babaeng naging dahilan ng kanyang pinakamalalim na sugat para sa isang huling pamamaalam? O itatabi na niya ang nakaraan ng tuluyan para sa kanyang bagong simula kasama si Dante? Ang amoy ng antiseptic at ang ritmo ng makina na nagbabantay sa pagtibok ng puso ay bumalot sa malamig na silid ng ospital ng bilangguan. Nakatayo si Lyra sa paanan ng kama, nakatingin sa isang babaeng hindi na niya makilala. Ang dating Doña Celeste, ang matapobreng Reyna ng mga Villarreal na hindi nakalalakad, nang walang suot na mamahaling alahas at makapal na makeup, ay ngayon ay isa na lamang payat at nanghihinang matanda. Ang kalahati ng kanyang mukha ay bagsak dahil sa stroke at ang kanyang mga mata ay walang tigil sa pagluha. Isang tahimik na pagpapakita ng pinakamatinding sakit ng isang taong nawalan ng lahat ng uri ng dangal. Dahan-dahang naglakad si Lyra patungo sa gilid ng kama. Ang kanyang mga hakbang ay walang tunog, ngunit alam niyang nararamdaman ni Celeste ang kanyang presensya. Tumingin ang matanda sa kanya, ang mga mata nito ay puno ng takot na tila ba nakakita ng multo mula sa nakaraan, o marahil ay ang katotohanang matagal niyang pinipilit na takasan. Doña Celeste, ang malamig, ngunit kalmadong panimula ni Lyra. Wala na ang panginginig sa kanyang boses, wala na ang takot. Ang sabi ng mga doktor, humiling ka raw na makita ako. Ano pa ba ang gusto mong kunin mula sa akin? Dahil lahat ng maaari mong nakawin, nasira mo na, at lahat ng maaari kong bawiin, nabawi ko na. Pilit na ibinuka ni Celeste ang kanyang bibig. Ang bawat salita na sinusubukan niyang bigkasin ay nagdudulot ng kirot, hindi lang sa kanyang lalamunan, kundi sa kanyang natitirang katinuan. Papatawad, Lyra! Ang boses niya ay isang paos na ungol malayo sa matatalim na salitang ginamit niya noon upang insultuhin at saktan ang pagkatao ni Lyra. Patawad, ulit ni Lyra, ang kanyang mga mata ay nanatiling seryoso. Gusto mong patawarin kita ngayon dahil nandito ka na sa dulo ng buhay mo. Noong mga panahong pinapaluhod mo ako sa sahig para punasan ang mga paa ng kabit ng asawa ko, nasaan ang awa mo? Noong sinubukan mong sunugin ang huling alaala ng tatay ko, inisip mo ba na may hihingi sa iyo ng tawad balang araw? Nagsimulang umiyak si Celeste. Nang mas malakas ang mga luha niya, ay dumadaloy sa kanyang mga kulubot at namumutlang pisngi.
Alam niyang tama si Lyra. Wala siyang karapatang humingi ng kapatawaran. Ngunit sa kanyang desperasyon na huwag iwanan ang mundong ito, na may bitbit na sumpa, sinubukan niyang abutin ang kamay ni Lyra gamit ang kanyang nanginginig at mahinang mga daliri. Tiningnan ni Lyra ang kamay na iyon, ang kamay na minsan ay sumampal sa kanya, na minsan ay nagtapon ng kanyang mga gamit sa ulan, at na minsan ay sumubok na kitlin ang buhay ng kanyang kapatid na si Toby. Subalit sa halip na itulak ito, dahan-dahang inilapit ni Lyra ang kanyang palad, hindi upang hawakan ng mahigpit, kundi upang iparamdam na hindi siya katulad ng matandang ito na walang alam, kundi ang mamuhi. Hindi ko alam kung kaya ko pang kalimutan ang lahat ng ginawa mo, Celeste. Ang malumanay ngunit matatag na sabi ni Lyra habang nakatingin sa mga mata ng matanda. Ngunit hindi ko hahayaang kainin ng galit sa iyo ang kinabukasan ko. Pinapatawad kita, hindi para sa ikapapayapa ng iyong kaluluwa, kundi para makalaya na ako ng tuluyan. Nang marinig ito ni Celeste, dahan-dahang bumagal ang kanyang paghikbi. Isang pilit na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi at ang kanyang mga mata ay pumikit ng may halong pagod. Sa wakas naramdaman niya ang malamig na katotohanan na ang kanyang kapatawaran ay hindi nagmumula sa pag-ibig, kundi sa habag ng taong minsan ay ginawa niyang alipin. Nang lumabas si Lyra sa ospital, ang sikat ng araw ay sumalubong sa kanya. Isang malamig at preskong hangin ang yumakap sa kanyang balat, tila naghuhugas sa lahat ng bigat na dala-dala niya sa loob ng maraming taon. Sa labas nakasandal si Dante sa kanyang sasakyan, hinihintay ang pagbabalik ng kanyang reyna. Nang makita si Lyra na nakangiti ng may tunay na kapayapaan, alam niyang ang huling anino ng nakaraan ay tuluyan ng naglaho. Kamusta, Lyra, handa ka na bang mag-toast para sa bagong kabanata? Masayang tanong ni Dante habang binubuksan ang pinto ng sasakyan para sa kanya. Higit pa sa handa, Dante, sagot ni Lyra habang pumasok sa loob. Ang The True Empress ay magbubukas ngayon at gusto kong naroon ang lahat ng mga magsasaka ni Mang Celo at ang mga kababaihang tinulungan natin. Kinagabihan sa malawak na hardin nang na-rehabilitate na ubasa isang marangyang selebrasyon ang idinaos. Ngunit hindi ito tulad ng mga party sa BGC na puno ng plastikan at pabilib. Ito ay isang pagdiriwang ng pamilya ng mga magsasaka ng mga kababaihan na nahanap ang kanilang boses at ng mga taong naniwala kay Lyra kahit noong siya ay wala pang pangalan. Tumayo si Lyra sa isang entablado na kasuot ng isang simpleng ngunit eleganteng pulang damit na may borda ng mga dahon ng ubas. Sa kanyang tabi ay si Dante na laging nakasuporta sa kanya sa bawat hakbang. Iniangat ni Lyra ang isang baso ng The True Empress. Sa loob ng maraming taon, naniniwala akong ang halaga ng isang babae ay nasusukat sa kung gaano siya nakapagtitiis. Ngunit natutunan ko na ang tunay na halaga natin ay nakasalalay sa kung paano natin kayang ibangon ang ating sarili at ang ibang tao mula sa pagkakadapa. Ang gabing ito ay hindi lamang pagdiriwang ng alak, kundi pagdiriwang ng kalayaan. Para sa lahat ng babaeng nagsimulang muli ito, ay para sa inyo. Nagpalakpakan ang lahat. Ang tunog nito ay tila ba isang matamis na koro na umabot sa kalangitan. Uminom si Lyra ng alak. Ang pait nito sa una ay mabilis na napalitan ng isang hindi maipaliwanag na tamis tulad ng kanyang sariling buhay. Nang matapos ang talumpati, hinawakan ni Dante ang kamay ni Lyra at iginiya siya pababa ng entablado patungo sa isang tahimik na bahagi ng ubasan kung saan tanging ang buwan lamang ang kanilang saksi. Tapos na ang paghihiganti, Lyra, tapos na ang paglilinis. Pabulong na sabi ni Dante habang inilalagay ang isang hibla ng buhok ni Lyra sa likod ng kanyang tainga. Ngayon gusto kong magtanong. Pwede bang simulan natin ang sarili nating kwento? Wala nang mga lihim, wala nang mga kaaway. Ikaw at ako lang. Tumingin si Lyra sa lalaking naging kalasag niya sa pinakamadilim na oras ng kanyang buhay. Hindi na siya ang babaeng naghahanap ng kaligtasan. Siya ay isang buong babaeng nagpapasya kung sino ang nararapat na kasama sa kanyang tagumpay. Dante, ngumiti si Lyra, isang ngiti na walang bahid ng pag-aalinlangan. Ang puso ko ay bukas na muli, at kung handa kang maglakbay sa bawat pagbabago ng panahon, sasamahan kita. Sa takip mo liwanag ng buwan, sa gitna ng namumungang ubasan, ibinigay ni Lyra ang kanyang sarili sa isang pag-ibig na nagpapalaya, isang pag-ibig na nagsisimula hindi sa pagkabulag, kundi sa pagkakita ng tunay na halaga ng bawat isa.
Ang Larena 5 ay hindi na lamang isang lihim na pangalan. Ito ay ang kwento ng isang babaeng namatay bilang isang alipin at muling nabuhay bilang isang reyna ng kanyang sariling tadhana. 5 taon na ang lumipas mula nang matupok ang lumang bodega, ngunit ang lupain ng Batangas ay hindi kailanman naging ganito kasigla. Ang mga baging ng ubas ay gumagapang ng mayabong sa ilalim ng ginintuang sikat ng araw at ang hangin ay palaging may dalang matamis na amoy ng anihan. Nakatayo si Lyra sa balkonahe ng kanilang bagong tahanan na itinayo sa mismong burol kung saan nakatanaw ang buong ubasan. May hawak siyang isang tasa ng mainit na kape, pinagmamasdan ang mga kababaihang nagtatawanan habang namimitas ng mga ubas. Sila ang mga kababaihan ng bahay ng pag-asa, mga inang iniwan mga asawang sinaktan, at mga babaeng nawalan ng boses na ngayon ay binigyan niya ng trabaho at bagong pag-asa. Napangiti si Lyra. Sa wakas nahanap na niya ang tunay na kapayapaan. Isang kapayapaang hindi nabili ng pera kundi binayaran ng mga luha katatagan at ng pinakamahirap na desisyon sa lahat ang pagpapatawad. Nang mamatay si Doña Celeste 1 taon, pagkatapos ng kanyang stroke, hindi nagdiwang si Lyra. Wala siyang naramdamang tuwa sa pagkawala ng babaeng nagpahirap sa kanya. Sa halip naramdaman niya ang tuluyang pagkaputol ng tanikala ng puot. Pinatawad niya ang mga Villarreal, hindi dahil naging mabuti sila sa kanya, kundi dahil ayaw niyang dalhin ang bigat ng kanilang mga kasalanan sa kanyang bagong buhay. Nabalitaan niyang si Adrian ay namumuhay na ngayon bilang isang simpleng clerk sa isang maliit na hardware sa probinsya. Malayo sa rangya ng BGC, araw-araw nitong binabayaran ang kanyang mga pagkakamali sa pamamagitan ng isang tahimik at malungkot na buhay bumibisita sa puntod ng kanyang ina tuwing linggo upang humingi ng tawad sa hangin. Si Kiara naman ay natagpuan ang sarili sa isang maliit na panaderya sa Cebu, hindi na naghahabol sa mga pekeng alahas at natututong mabuhay ng may tunay na pawis. Ang karma ay nagbigay ng patas na hatol sa kanilang lahat. Naramdaman ni Lyra ang 2 matitibay na braso na dahan-dahang pumulupot sa kanyang baywang mula sa likuran. Isang pamilyar at mainit na halik ang dumapo sa kanyang sentido, kasunod ang banayad na amoy ng kape, at panlalaking pabango na nagbibigay sa kanya ng walang hanggang pakiramdam ng kaligtasan. Ang lalim ng iniisip ng aking reyna, ang malambing na bulong ni Dante, habang ipinapatong ang kanyang baba sa balikat ni Lyra. Sumandal si Lyra sa dibdib ng kanyang asawa, dinarama ang kalmado at pantay na pagtibok ng puso nito. Iniisip ko lang kung gaano kalayo na ang narating natin, Dante. Mula sa babaeng umiiyak sa kusina ng mga Villarreal, hanggang sa pagiging babaeng nakatayo rito sa tabi mo ngayon. Inikot siya ni Dante upang magkaharap sila. Tinitigan nito ang kanyang mga mata ng may matinding paggalang at pagmamahal. Hinaplos ni Dante ang kanyang pisngi, isang pag-alalay na tila ba hawak nito ang pinakamahalagang kristal sa buong mundo. Ikaw ang nagligtas sa sarili mo, Lyra. Nandito lang ako para hawakan ang kamay mo habang ginagawa mo iyon. Sagot ni Dante, bago masuyong idikit ang kanyang noo sa noo ni Lyra. Ito ang pag-ibig na matagal na niyang pinapangarap, hindi humihingi ng kapalit, hindi naninira ng pagkatao, kundi nagpapabuo. Sa pagyakap niya kay Dante, isang malinaw na mensahe ang umalingaw-ngaw sa isipan ni Lyra, isang mensaheng nais niyang iparating sa bawat babaeng nakakulong pa rin sa dilim ng maling pag-ibig. Ang tunay na halaga ng isang babae ay hindi kailanman masusukat sa kung gaano karaming sakit ang kaya niyang tiisin para sa ngalan ng pamilya. Hindi ito nasusukat sa dami ng luhang ipinatak niya habang naghihintay na magbago ang isang taong walang balak magbago. Ang halaga ng isang babae ay nakasalalay sa kanyang dangal, sa kanyang tapang na tumayo, at sa kanyang kakayahang sabihing, "Tama na, karapat-dapat ako sa mas mabuti." Hindi madali ang maglakad palayo. Hindi madaling sunugin ang tulay na akala mo ay magdadala sa iyo sa kaligayahan. Ngunit minsan kailangan mong hayaang maging abo ang lumang nakaraan upang may tumubong bagong sibol sa iyong puso. Walang sino man ang may karapatang gawin kang alipin sa sarili mong kwento. Ang ubasan ng Larena 5 ay patuloy na mamumunga hindi lamang ng pinakamahusay na alak, kundi ng mga kwento ng pag-asa. At si Lyra Evangelista Alcantara, ang reynang minsang naging alipin, ay mananatiling patunay na ang pinakamatamis na tagumpay ay ang pagkakita muli sa iyong sariling halaga matapos itong tangkaing burahin ng iba.